Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,841-49. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Stanley. Kaya ito ang pangalan ng matandang ninuno. Habang nakatuon ang atensyon ng mga nanonood kay Tanya, bahagyang natigilan si Alvin nang marinig niya si Zheng Yi, ang pangalawang pinuno ng sekta ng libong dahon ng Celestial Sect sa rehiyon ng Liwanag, na tinatawag ang matandang ninuno bilang Senior Stanley. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan ng matandang ninuno ng sekta ng Celestial ng Tai. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan ang binata at ang dalagang nakatayo sa likuran ni Zheng Yi. Inilipat nila ang kanilang mga tingin mula kay Tanya patungo sa matandang ninuno ng Tai Celestial Sect at sabay na yumuko habang binabati siya. Senior Stanley. Malinaw na mas nahirapan ang binata na alisin ang tingin kay Tanya kumpara sa dalaga. Natural lamang iyon dahil si Tanya ang pinakamagandang babaeng nakita niya sa buong buhay niya. Nahihirapan siyang paniwalaan na may ganito kandang babae sa mundong ito. Kahit sa imahinasyon niya ay hindi niya maiisip ang ganito kagandang kagandahan. Tumanggaw si Stanley bilang tugon sa pagbati ng binata at dalaga. Pagkatapos, tumingin siya kay Zheng Yi at nagtanong ng may ngiti, pangalawang pinuno ng sekta Tanner, sila ba ang iyong mga disipulo? Oo. Tumanggaw si Zheng Yi. Itinuro niya ang binata at ang dalagang nakatayo sa likuran niya bago nagpatuloy sa pagsasabing, ito ang aking mga disipulo, sina Glade at Betty. Tumanggaw si Stanley at magalang na sinabing, pareho silang may kapansin-pansing anyo. Sa sandaling ito, si Anthony, isang kilalang celestial alchemist sa supporting Sun Celestial Sect, ay tuluyang nag-iwas ng tingin kay Tanya. Nang makabawi siya ng katinoan, tumingin siya kay Stanley, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect, at sinabing, Senior Stanley, dumating ka sa tamang oras. Isa kang senior member ng Tai Celestial Sect. Ano ang iyong opinyon sa ilegal na pagbebenta ng kilalang Celestial Pill, ang overarching Heaven Pill, sa tindahan ng Tai Celestial Sect? Parang nag-aakusa ang kanyang boses nang magsalita siya. Naku, hindi man lang siya pinansin ni Stanley at hindi man lang siya tiningnan. Ikaw. Gaya ng kasabihan, lahat ay may pagkagalit. Natural lang na nagalit si Anthony nang makita niyang binabaliwala siya ni Stanley. Stanley. Huwag mong isipin na iiwan ko ang bagay na ito dahil lang sa hindi mo ako pinapansin. Nilalabag ng Tai Celestial Sect ang mga patakarang itinakda ng mga nangungunang sekta ng 6 na timog silangang rehiyon. Patuloy na hindi pinansin ni Stanley si Anthony. Gayunpaman, malamig na sumulyap si Margus kay Anthony at nagtanong, sigurado ka ba? Anthony, mas mabuting tumahimik ka na bago pa mabunyag ang katotohanan. Huwag mong sisirain ang reputasyon ng Tai Celestial Sect. Ngumisi si Anthony. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ba't sinabi mong nasa shop ang kilalang Celestial Alchemist mula sa sekta ninyo na kayang magpino ng overarching Heaven Pills? Nasaan siya? Tawagin mo siya rito para maipakita niya sa atin. Nandito na si Master Darfield. Masyado ka lang bulag para mapansin iyon, nakangising sabi ni Margus. Nang marinig ang mga salita ni Margus, agad na napunta ang tingin ni Anthony kay Tanya. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, nandito na si Master Darfield. Hindi mo naman sinasabing siya ang kilalang Celestial Alchemist mula sa sekta ninyo na may kakayahang pinuhin ang overarching Heaven Pills, di ba? Sa sandaling ito, lahat, kasama na si Zheng Yi, ay lumingon kay Tanya. Ang walang kapantay na kagandahan ay ang kilalang Celestial Alchemist sa Tai Celestial Sect na kayang pinuhin ang overarching Heaven Pills. Bigla, si Alvin, na hawak ni Tanya ang kamay, ay tumingin kay Anthony nang walang pakialam at sinabing, tama si Master Sito, bulag ka talaga. Ako ang tinutukoy niya. Pagkatapos magsalita ni Alvin, inilipat ng lahat ang kanilang mga tingin mula kay Tanya patungo sa kanya. Ikaw. Dumilim ang ekspresyon ni Anthony nang marinig niya ang pangungutya ni Alvin. Pagkatapos, tumawa siya bago nagsalita ng may pagmamataas, nako, inimbestigahan na kita gamit ang aking banal na kamalayan noong lumabas ka. Ipinagkanulo ng aura ng iyong katawan ang katotohanang wala ka pang 100 taong gulang. Basang-basa ka pa rin sa likod ng iyong mga tainga.
Paano mo masasabing isa kang kilalang celestial alchemist? Bukod dito, sinasabi mo rin na kaya mong pinuhin ang overarching heaven pills. Nanaginip ka ba? Pagkatapos magsalita ni Anthony, maraming mga nanood ang nagpakita ng kanilang banal na kamalayan at tinanong ang edad ni Alvin. Hindi pa nga 100 taong gulang. Oo nga. Mas bata pa talaga siya sa 100 taong gulang. Hindi nagtagal at nakumpirma nila na ang binata na nakasuot ng lila, na malinaw na kinagigiliwan ng walang kapantay na kagandahan, ay wala pang ang 100 taong gulang. Kalokohan yan. Wala pa nga siyang 100 taong gulang. Paano siya nagkukunwaring isang kilalang celestial alchemist na kayang magpino ng overarching heaven pills? Baliw ba siya? Tama. Maaaring sinuwerte siya at nakakuha ng isang kilalang celestial fire bago pa man siya umabot sa edad na 100. Gayunpaman, hindi porket mayroon siyang kilalang celestial fire, kwalipikado na siyang tawaging isang kilalang celestial alchemist. Kailangan niyang magkaroon ng mga kasanayan at pamamaraan upang pinuhin ang mga kilalang celestial pills bago siya matawag na isang kilalang celestial alchemist. Halos imposible para sa isang taong wala pang 100 taong gulang na maging isang kilalang celestial alchemist. Ngunit, inangkin pa niya na isa siya kilalang celestial alchemist na kayang pinuhin ang overarching heaven pills. Bukod sa pagkakaroon ng formula ng Pildores at isang kilalang celestial fire, upang mapino ang overarching heaven pills, kailangan ding maging lubos na bihasa sa alchemy. Mahirap na ring pinoy ng mga ordinaryong kilalang celestial pills, lalo na ang overarching heaven pills. Ha! Panaginip ka pa. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ba gustong-gusto siya ng isang walang kapantay na kagandahan sa isang sinungaling? Hindi niya talaga siya karapat-dapat. Nang lumitaw si Tanya habang hawak ang kamay ni Alvin, maraming lalaking naroon ang nakapansin sa kanyang magiliw na titig nang tumingin siya kay Alvin. Halata na gusto niya ito. Natural lang na puno sila ng inggit at poot kay Alvin. Habang pinapaalab ni Anthony ang apoy, ang kanilang mga salita ay puno ng matuwid na galit habang pinag-uusapan nila si Alvin. Inisip nilang lahat na si Alvin ay isang inosenteng bata lamang. Sa sandaling ito, tumingin si Zhengyi kay Alvin at sinabi sa malalim na boses, "Mister, mag-ingat po kayo sa inyong mga salita. Maaaring seryosohin namin ang inyong mga salita at ituring kayo bilang isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pills. Kung mabibigo kayong pinuhin ang overarching heaven pills, hindi kayo palalayain ng mga pangunahing celestial sects ng 6 southeastern regions." Medyo nagbabanta ang kanyang tono. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Nagtanong siya nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, anong problema? Hindi naniniwala si Vice Sect Leader Tan na kaya ko ring pinuhin ang overarching heaven pills. Natatakot akong walang sino man sa lugar na ito ang naniniwala na isa kang kilalang celestial alchemist, lalo na't isa kang kilalang celestial alchemist na kayang pinuhin ang overarching heaven pills, prangkang sagot ni Zhengyi. Ganoon ba? Humarap si Alvin kay Tanya at nakangiting nagtanong, "Tanya, bakit hindi mo sabihin kay Vice Sect Leader Tan kung sa tingin mo ay kaya kong pinuhin ang overarching heaven pills?" Si Tanya, na ang mga mata ay hindi inaalis kay Alvin hanggang ngayon, ay sumagot ng may ngiti, "Kapatid na Alvin, madali lang para sa iyo na pinuhin ang overarching heaven pills." Wala siyang pakialam sa atensyon ng lahat. Tila 2 tao lang ang nasa mundo niya. Si Alvin at siya. Lumingon si Alvin upang tingnan ang matandang ninuno at ang 3 kilalang celestial alchemist ng Taiyi Celestial Sect bago siya nagtanong, "Matandang ninuno, 3 Panginoon, naniniwala ba kayo na isa akong kilalang celestial alchemist na kayang pinuhin ang overarching heaven pills?" "Siyempre, naniniwala ako sa iyo." Tumanggaw si Stanley, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect. "Naniniwala ako sa iyo." "Siyempre naman. Naniniwala rin ako sa iyo." Sunod-sunod na sumagot ang 3 kilalang celestial alchemist mula sa Taiyi Celestial Sect. Pagkatapos, lumingon si Alvin kay Zhengyi at sinabing may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Pangalawang pinuno ng sekta Tanner, sinabi mong walang sinuman sa mga naruroon ang naniniwala na ako ay isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pills. Paano naman ngayon? Ako." Natigilan si Zhengyi nang makita niyang tinatanong ni Alvin ang mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect kung naniniwala ba silang kaya niyang pinuhin ang overarching heaven pills.
Natural lamang para sa mga tao mula sa Tayi Celestial Sect na pumanig sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang binata na nakasuot ng lila na ito na wala pa sa 100 taong gulang ay magiging ganito kawalang hiya. Nang makitang nahihirapang maghanap ng sasabihin ang kanyang amo, sumanghal ang binata na si Glade habang nakatitig kay Alvin. Brat, natural lang nakampihan ka ng mga tao mula sa Tayi Celestial Sect. Sinadya mong literal na tanggapin ang mga salita ng aking amo. Alam mong ang ibig niyang sabihin ay, bukod sa mga tao ng Tayi Celestial Sect, walang naniniwala na isa kang kilalang celestial alchemist na kayang pinuhin ang overarching heaven pills. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak habang nakatingin kay Alvin. Tanya, sabi ni Alvin, pinahinto si Tanya. Pagkasabi ni Glade, naramdaman niya ang celestial origin energy na umaagos mula sa kamay ni Tanya na nakahawak pa rin sa kanyang kamay. Tinapik niya si Tanya gamit ang isa pa niyang kamay at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, wala akong pakialam sa mga sinasabi nila kaya bakit ka mag-aalala. Kanina, nang simulan ng mga tao na kutsain si Alvin, akmang aatake sana si Tanya, ngunit pinigilan niya ito. Ngayong gusto na naman itong umatake, pinigilan niya itong muli. Hindi niya inisip na kailangan iyon dahil wala naman siyang itinatago. Bukod doon, hindi siya nag-aalala tungkol kay Tanya. Tutal, narito si Stanley, ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect. Hindi niya inisip na may sino man sa mga taong naruroon ang makakasakit sa kanya. 2,842. Naku, hindi mo ba ako narinig? Galit na galit si Glade, ang lalaking disipulo ni Zhengyi, nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Alvin. Para magdagdag ng apoy, lantaran ding nilandi ni Alvin si Tanya sa harap niya. Pinapahiya kita sa pamamagitan ng pagbaliwala sa iyo, walang pakialam na sumulyap si Alvin kay Glade habang sinasabi, dahil malinaw na gusto mong pansinin kita, sasabihin ko sa iyo kung bakit kita hindi pinansin. Ikaw, isang junior, ay hindi kwalipikado para ituro ang iyong daliri sa akin habang kausap ko ang iyong Panginoon. Nabigla ang mga nanood sa mga sinabi ni Alvin. Malinaw na inilagay niya ang kanyang sarili sa parehong antas ng seniority ni Zhengyi, ang vice-sect leader ng Thousand Leaves Celestial Sect, sa pamamagitan ng pagtawag kay Glade bilang kanyang junior. Gaya ng kasabihan, kapag nagsasalita ang mga nakatatanda, hindi dapat sumabad ang mga nakababata. Ito ang pinakasimpleng paggalang sa mga nakatatanda. Namula si Glade nang marinig ang saway ni Alvin. Malamig niyang sinabi, sa tingin mo ba talaga ay karapat-dapat kang maging kapantay ng aking Panginoon? Kung hindi ka nagpapanggap na isang kilalang celestial alchemist na kayang magpino ng overarching heaven pills, hindi ko sasayangin ang hininga ko sa pakikipag-usap sa isang tuta na wala pa sa 100 taong gulang. Zhengyi. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin pagkasabi ni Glade. Si Stanley iyon, ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect. Tinitigan niya si Zhengyi at nagtanong, ganito mo ba tinuturuan ang iyong mga disipulo? Si Master Darfield ang Chief Celestial Alchemist ng Tayi Celestial Sect. Kung identidad ang pag-uusapan, kapantay mo siya. Masyadong mayabang ang iyong disipulo at nang ahas pa siyang igalang ang Chief Celestial Alchemist ng aking sekta. Bilang kanyang amo, wala ka man lang ginawa para itama ang kanyang pag-uugali. Nabigo ka sa pagdidisiplina at pagtuturo sa iyong disipulo. Napakalamig ng kanyang boses na tila bumaba ang temperatura. Ang mga salita ni Stanley ay nagdulot ng kaguluhan sa mga nanood. Ang punong Celestial Alchemist ng Tayi Celestial Sect. Ano? Ang batang ito na wala pang ang 100 taong gulang ay ang Chief Celestial Alchemist ng Tayi Celestial Sect. Totoo ba? Kalokohan. Siyempre, kasinungalingan yan. Imposible. Kahit na mapalad siyang makakuha ng isang kilalang celestial fire bago mag 100 taong gulang, imposibleng maging isang kilalang celestial alchemist siya kahit na magsikap pa siya. Lalo na't isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pill, magiging mahirap para sa kanya na pinuhin ang mga ordinaryong kilalang celestial pills. Napakawalang hiya ng mga tao mula sa Tayi Celestial Sect. Paano nila nagagawang sabihin na ang isang batang wala pang 100 taong gulang ay ang Chief Celestial Alchemist ng kanilang sekta para lang magbenta ng overarching heaven pill sa kanilang tindahan? May kahihiyan ba sila?
Ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect ay isang nakatatandang miyembro ng sekta, ngunit sumang-ayon din siya sa sinungalingan ng mga miyembro ng kanyang sekta. Ang tagal na niyang nabuhay sa kawalang saysay. Base sa usapan sa paligid, malinaw na iniisip din ng lahat na nagsisinungaling si Stanley. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa direksyon ng karamihan. Isang ambon ng dugo ang lumitaw bago ito hinaila sa lupa ng isang di nakikitang puwersa. Ang dugo ay nagmentsa sa lupa ng nakasisilaw na kulay pula. Napasinghap ang lahat. Ang taong pinatay ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagsabing si Stanley ay nabuhay ng napakatagal sa walang kabuluhan. Malinaw na pinagbayaran niya ang kanyang insulto. Nang makita ito, lahat ng masayang nagchichismisan kanina ay natahimik habang takot na nakatingin kay Stanley. Bagamat hindi gumalaw si Stanley, malinaw na naramdaman ng mga tao ang isang malakas na pag-agos ng kapangyarihan mula sa kanya patungo sa lalaking nasa katanghaliang gulang kanina. Senior Stanley, kuminahon ka naman. Mabilis na sabi ni Zheng Yi, walang masamang balak ang lalaking iyon. Nahirapan lang siyang paniwalaan ang mga sinabi mo. Tutal, hindi pa nga umaabot sa edad na 100 ang binata mula sa sekta ninyo. Matapos makita ang mabangis na pag-atake ni Stanley, si Glade, na kanina ay namutya kay Alvin, ay agad na namutla. Mabilis siyang nagtago sa likod ni Zheng Yi. Hindi na siya nang ahas na makipagtalo matapos makitang pinatay ni Stanley ang lalaking nasa katanghaliang gulang dahil sa kanyang pang-iinsulto. Sino ang mag-aakala kung aatakihin siya ni Stanley? Tutal, si Stanley ay isang 8 trigram Celestial Duke, at mas malakas pa siya kaysa sa kanyang amo, si Zheng Yi. Maaaring hindi man lang mapigilan ng kanyang amo si Stanley kung gusto siyang patayin ni Stanley. Tama. Humakbang si Anthony sa sandaling ito at malamig na sinabi, napakalaki ng kalokohan ng mga sinabi ng Tayi Celestial Sect. Hindi kami maniniwala sa iyo maliban kung ang batang ito ay nagpino ng isang overarching heaven pill sa harap namin. Kung hindi, ang Tayi Celestial Sect ay maituturing na lumalabag sa tuntuning itinakda ng mga pangunahing Celestial Sect ng 6 na Timog Silangang rehiyon. Kung ikaw ay nagkasala, maaari mo pang mawala ang kwalipikasyon na lumahok sa Alchemy Conference magpakailanman. Malinaw na nagyayabang siya. Sino ka ba sa akala mo? Tumingin si Alvin kay Anthony at may paghamak na sinabi, ang isang katulad mo ay hindi karapat-dapat na manood sa akin na pinino ang overarching heaven pills. Pagkatapos, buong kumpiyansa niyang idinagdag, kung gusto mong pinino ko ang overarching heaven pills, pakitawag ang mga kinatawan mula sa lahat ng pangunahing celestial sect sa 6 southeastern regions. Ayokong may bumalik na mga baliw sa loob ng 2 araw para magdulot ng kaguluhan. Ipapakita ko sa lahat ng paulit-ulit na ako, ang Chief Celestial Alchemist ng Tayi Celestial Sect, ay may kakayahang pinino ang overarching heaven pills. Ang aming set ay hindi lumalabag sa anumang patakaran sa pamamagitan ng pagbebenta ng overarching heaven pill sa Alchemy City. Sino ang tinawag mong baliw? Dumilim ang ekspresyon ni Anthony. Ang kanyang mga mata ay puno ng hangerem pumatay nang tumingin siya kay Alvin. Sa sandaling ito, maging ang ekspresyon ni Zheng Yi ay naging malungkot. Tutal, hindi direktang tinawag din siya ni Alvin na isang baliw. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang galit sa kanyang puso bago niya sinabi sa malalim na boses, binata, masyado kang nag-iisip. Hanggat pinipino mo ang isang overarching heaven pill sa harap ko, di Master Garrison, at ng lahat ng naroroon, ang mga tao mula sa mga pangunahing Celestial Sect sa 6 southeastern regions ay makukumbansi na ang Tayi Celestial Sect ay kwalipikado na magbenta ng overarching heaven pill sa Alchemy City. Tiningnan ni Alvin si Zheng Yi ng mabuti habang nagtatanong, pangalawang pinuno ng sekta Tanner, sigurado ka bang kwalipikado kang magsalita para sa mga pangunahing sekta ng langit ng 6 na rehiyon sa Timog Silangang? Brota! Malamig na sabi ni Anthony, huwag mong isipin na hindi ko alam na sinusubukan mo lang palampasin ang oras. Hindi ko maintindihan kung bakit matigas pa rin ang ulo mo kung umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay. Ano pa ang saysay ng pagpalampas mo ng oras? Ipinapayo ko sa iyo na aminin ang iyong pagkakamali. Kung magpapakumbaba ka at aaminin ang iyong mga pagkakamali, ang mga pangunahing sekta ng mga Celestial sa 6 na rehiyon ng Timog Silangang ay maaaring maging mapagbigay sa sekta ng mga Celestial ng Tayi at bigyan ng sekta ng mas magaan na parusa.
Hindi pinansin ni Alvin si Anthony at mariing sinabi, "Ako, si Alvin, ay hindi magpipino ng overarching heaven pills maliban kung naroon ang lahat ng kinatawan ng mga nangungunang celestial sect sa 6 na timog silangang rehiyon." Hindi na hinintay ang tugon ni na Jenny at Anthony, nagpatuloy si Alvin sa pagsasabing, "Natural lang, kung ipipilit mo akong pinuhin ang overarching heaven pills ngayon din, gagawin ko basta bigyan mo ako ng kahit anong gantimpala." Ako, si Alvin, ay hindi magpupuno ng mga table tasks ng walang magandang dahilan. Pagkatapos, tumingin siya kay Anthony ng may provokasyon. "Gantimpala? Anong gantimpala?" Pangiinis ni Anthony. Sigurado siyang nagpapaliban lang si Alvin sa oras at tinatawag na panluloko lang nila ni Jenny. Naisip niya na ang isang batang wala pang 100 taong gulang ay kayang pinuhin ang overarching heaven pill. Nabalitaan kung mayroong double trait na Duque Grade Celestial Method, isang uri ng opensiba at depensiba, sa supporting Sun Celestial Sect. Tumingin si Alvin kina Anthony at Jenny habang sinasabi, "Nabalitaan ko rin na mayroong double trait na Duque Grade Divine Ability, isang uri ng opensiba at paggalaw, sa Thousand Leaves Celestial Sect. Hanggat ibibigay mo sa akin ang dalawang bagay na ito, pipinoin ko ang kilalang Celestial Pill, ang overarching Heaven Pill, sa harap ng lahat ngayon." Natural lang, ang Tayi Celestial Sect ay hindi magiging patas o walang hiya. Kung mabibigo ako, bibigyan ka ng aming sect ng isang Duque Grade Celestial Method at 2 Duque Grade Divine Abilities. Sigurado kong narinig mo na ang tungkol sa Duque Grade Celestial Method at Divine Abilities ng aming sect. Ang supporting Sun Celestial Sect ay mayroong dobleng katangian, opensiba at depensiba, na Duque Grade Celestial Method. Ang Thousand Leaves Celestial Sect ay mayroong dobleng katangian, opensiba at galaw, na Duque Grade Divine Ability. Ipinalam na ni Stanley kay Alvin ang mga bagay na ito bago pa man sila lumabas sa tindahan ng Tayi Celestial Sect. Desisyon ni Alvin na makipagsapalaran sa mga tao mula sa supporting Sun Celestial Sect at sa Thousand Leaves Celestial Sect na dumating upang manggulo. Gusto niyang subukang manalo sa Double Trait Celestial Method at Divine Ability ng dalawang sekta. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung papayag sina Jenny at Anthony sa pastahan. Tutal, kakailanganin nila ang pahintulot ng mga may mas mataas na ranggo sa kani-kanilang sekta. Kailangan nilang humingi ng pahintulot mula sa kani-kanilang mga pinuno ng sekta kahit na gusto nilang tumaya. Malinaw na pinupukaw sila ni Alvin habang sinasabi niya, "Kumusta naman? May lakas ba kayo ng loob na tanggapin ang pastahan? Kung hindi, maaari ninyong ipatawag ang mga kinatawan mula sa mga pangunahing celestial sect sa 6 na timog silangang rehiyon. Bagamat maaaring matagalan, kahit papaano ay hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng Double Trait Celestial Method at Divine Ability ng inyong mga sekta." 2,843. Pagkatapos magsalita ni Alvin, katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Walang sino man ang nag-akala na magmumungkahi si Alvin ng ganito matapang na pusta. Maging si Stanley, ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect, at ang 3 kilalang celestial alchemist ng sekta, sina Margus, Elton, at Zongjing, ay natigilan sa biglaang desisyon ni Alvin. Hindi nila inaasahan na susubukan ni Alvin na makakuha ng double trait at triple trait na celestial methods at divine abilities mula sa mga pangunahing celestial sect sa 6 na timog silangang rehiyon bago pa man magsimula ang Alchemy Conference. Talagang hindi siya sumusunod sa mga patakaran. Hindi ba't sumang-ayon sila na isasagawa lamang nila ang kanilang plano sa panahon ng Alchemy Conference? Natanto ni Stanley sa sandaling ito. Hindi nakakapagtaka na tinanong niya ako tungkol sa mga celestial methods at divine abilities ng supporting Sun Celestial Sect at ng Thousand Leaves Celestial Sect bago pa kami lumabas ng tindahan. Lumalabas na nagbabalak na siyang makuha ang double trait celestial method at divine ability mula sa dalawang sekta. Tanong ni Alvin, at sinabi niya kay Alvin ang tungkol sa offensive-defensive Duque Grade Celestial Method ng supporting Sun Celestial Sect at sa offensive movement Duque Grade Divine Ability ng Thousand Leaves Celestial Sect. Master Darfield. Ngumiti ng mapait sina Margus, Elton, at Zongjing nang makabalik sila sa kanilang katinoan. Hindi talaga nila inakalang sasamantalahin ni Alvin ang kawalang galang ng 2 tao. Sinasabi mo ba?
Si Anthony, na unang nakabalik sa kanyang katinoan, ay tumingin sa tatlong kilalang celestial alchemist mula sa Taiyi Celestial Sect bago tumingin kay Alvin at malamig na nagtanong, sinasabi mo ba na gusto mong ibigay ang Supporting Sun Celestial Sect at ang Thousand Live Celestial Sect sa isang Offensive-Defensive Doke Grade Celestial Method at isang Offensive Movement Doke Grade Divine Ability ayon sa pagkakabanggit kung matagumpay mong mapipino ang isang overarching heaven pill sa harap namin? Kung mabaigo ka, babayaran tayo ng Taiyi Celestial Sect ng isang Doke Grade Celestial Technique at dalawang Doke Grade Divine Abilities. Tinitigan niya ng mabuti ang ekspresyon ni Alvin na parang sinusubukan niyang basahin ang nasa isip ni Alvin. Sayang, wala siyang nakuhang kahit ano mula kay Alvin. Kalmado ang tingin at ekspresyon ni Alvin mula simula hanggang katapusan. Nakatayo siyang hindi gumagalaw na parang isang matandang monghe. Oo. Ang talino mo para maintindihan ang ibig kong sabihin, mapang-uyam na sabi ni Alvin, paano? May lakas ng loob ka bang makipagsapalaran sa akin? Kung hindi, umalis ka na lang. Tawagin mo ang kinatawan ng mga pangunahing celestial sect sa 6 na southeastern regions. Sa oras na iyon, kahit walang gantimpala, pipinuhin ko ang isang overarching heaven pill sa harap ng lahat para linawin ang mga paratang laban sa Taiyi Celestial Sect. Hindi niya pinansin si Anthony na ang ekspresyon ay naging malungkot. Sa halip, tumingin siya kay Zhengyi at nakangiting sinabi, pangalawang pinuno ng Sect Tanner, pakiimbitahan ang mga kinatawan ng mga pangunahing celestial sect ng 6 na southeastern regions dito. Pagkatapos, humarap si Alvin kay Tanya at marahang ngumiti, Tanya, bumalik na tayo sa tindahan. Hihintayin natin sina Vice Sect Leader Tan at Master Garrison na imbitahan ang mga kinatawan mula sa mga pangunahing celestial sect sa 6 na timog silangang rehiyon dito. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa tindahan kasama si Tanya. Pagpasok ni Alvin sa tindahan, malinaw na umalingaw ang boses at tawa niya mula sa loob. Sa kasamaang palad, sa tingin ko ay bukas pa lang nila matitipan-tipon ng lahat. Lalong kumunat ang noo ni na Zhengyi at Anthony nang magpalitan sila ng tingin. Tinanong ni Zhengyi si Anthony sa pamamagitan ng voice transmission, Master Garrison, isa kang kilalang celestial alchemist. Sa tingin mo ba ay may posibilidad na isa siyang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pills? Sa kabila ng kanyang tanong kay Anthony, hindi niya talaga inisip na si Alvin ay isang kilalang celestial alchemist, lalo na ang isang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pill. Tutal, si Alvin ay wala pang ang 100 taong gulang, paano siya naging ganito kahusay sa alchemy? Nang sabihin ni Alvin na gusto niyang tumaya sa kanila, ang una niyang naisip ay sinusubukan ni Alvin na tawagin ang kanilang mga bluff at takutin sila. Bukod dito, kahit na sila ay mga single trait celestial method at divine abilities lamang, natukso pa rin siya sa alok ni Alvin. Tutal, wala sa mga nangungunang sekta sa 6 na timog silangang rehiyon ang tatanggi na makakuha ng higit pang celestial method at divine abilities. Hindi siya agad sumang-ayon sa postahan ni Alvin dahil nag-iingat lang siya. Imposible. Buong kumpiyansang sinabi ni Anthony, hindi pa siya 100 taong gulang. Kahit na mapalad siyang kakuha ng isang kilalang celestial fire, aabutin pa siya ng maraming taon bago niya makuha ang karanasan upang pinuhin ang overarching heaven pill. Wala pang kilalang celestial alchemist na kayang pinuhin ang overarching heaven pill bago sila umabot sa edad na 100 sa kasaysayan ng Southern Heaven Territory, lalo na ang 6 na southeastern regions. Sa katunayan, walang sino man ang matagumpay na naging isang kilalang celestial alchemist bago ang edad na 100. Tulad ng sinabi ko kanina, sa pinakamarami, may ilan na nakakuha ng isang kilalang celestial fire. Gayunpaman, hindi sila maituturing na kilalang celestial alchemists dahil wala silang kasanayan upang pinuhin ang mga ordinaryong kilalang celestial pills, lalo na ang overarching heaven pill. Hindi ko maitikaila na may mga kilalang celestial alchemists na mas bata sa 100 taong gulang, ngunit kakaunti sila at malayo sa pagitan sa lahat ng spirit overarching heaven. Kahit na noon, hindi pa ako nakarinig ng isang kilalang celestial alchemist na wala pang 100 taong gulang na kayang pinuhin ang overarching heaven pill. Aba, iyan ay aking kamangmangan lamang. Tutal, isa lamang akong kilalang celestial alchemist na gumugol ng mahigit 100 taon sa gitnang lugar ng Southern Heaven Territory bago bumalik sa mga hangganan. Ano ang alam ko?
Hindi niya nakalimutang hipan ang sarili niyang busina sa pagtatapos ng kanyang talumpati. Tunay nga. Nilisan ni Anthony ang 6 na rehiyon sa Timog Silangang at ang mga hangganang lupain upang pumunta sa gitnang lugar ng Southern Heaven Territory 200 taon na ang nakalilipas. Nang naroon siya, natuklasan niya na siya, isang iginagalang na kilalang celestial alchemist sa mga hangganang lupain, ay isang walang kwentang tao sa gitnang lugar. Kung tutuusin, ang mga kilalang celestial alchemist ay isa lamang sa 100 sa anumang angkan o sekta na may kahit kaunting katayuan, lalo na ang malalakas na puwersa. Bagamat pinalawak ng gitnang lugar ang kanyang mga abot-tanaw at may higit na mahusay na mga mapagkukunan ng cultivation at alchemy kumpara sa mga hangganang lupain, bumalik siya sa mga hangganang lupain dahil hindi niya nakuha ang atensyon at pagkilala na inaakala niyang makukuha niya roon. Bukod dito, ang kanyang cultivation base ay karaniwan lamang. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Gaya ng kasabihan, mas mabuting maging ulo ng aso kaysa buntot ng leon. Pagkatapos niyang bumalik, sumali siya sa supporting Sun Celestial Sect ng Shadow Region bilang isang celestial alchemist. Alam ito ni Zheng Yi bilang Vice Sect Leader ng Thousand Lives Celestial Sect. Kaya naman, napagpasyahan niyang tanungin si Anthony para sa kanyang opinyon. Tutal, pagdating sa alchemy, mas kaunti ang kanyang kaalaman kumpara kay Anthony. Humingi siya muli ng kumpirmasyon, kaya sinasadya lang ng binata na ito na mag-abala sa oras at linlangin ang ating mga bluff. Siyempre naman. Sagot ni Anthony nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, nagliwanag ang kanyang mga mata at idinagdag, pangalawang pinuno ng sekta Tanner, hindi ko alam kung napansin mo. Nang sabihin ng batang iyon na gusto niyang tumaya sa atin, ang matandang ninuno at ang mga kilalang celestial alchemist ng Taiyi Celestial Sect ay mukhang natigilan. Halatang nabigla sila sa mga sinabi ng batang iyon. Dahil doon, mas natitiyak kong nagkukunwari lamang ang batang iyon para takutin tayo. Malamang iniisip niya na hindi tayo maglalakas loob na tanggapin ang taya. Gayunpaman, kung hindi tayo sasang-ayon sa kanyang taya, mapapahiya lamang tayo. Pagkatapos, sinubukan ni Anthony na hikayatin si Zheng Yi. Pangalawang pinuno ng sekta, Tanner. Kung plano mong tanggapin ang kanyang taya, babalik ako at hihikayatin ang pinuno ng aking sekta na pumayag din sa postahan. Hindi lamang nito mapipigilan ang ating sarili na mapahiya, kundi makakakuha rin tayo ng isang celestial method at 2 divine abilities para sa ating kani-kanilang mga sekta. Kahit ang isang sekta na kasing lakas ng Profound Heaven Celestial Sect ay hindi tatanggi sa mas maraming Duke Grade Celestial Method at divine abilities, tama ba? Bagamat sabik siyang tanggapin ang postahan ni Alvin, alam niyang kakailanganin din niya ang pagsang-ayon ni Zheng Yi. Kung tatanggi si Zheng Yi, hindi papayag si Alvin na makipagpustahan ng mag-isa sa kanya. Nang makitang nag-aalangan si Zheng Yi, dali-daling sinabi ni Anthony, pangalawang pinuno ng sekta Tanner, kung hindi ka mapakali. Handa akong sumugal at subukan ang batang yan. Sasabihin ko sa kanya na hindi sasali ang Thousand Lives Celestial Sect, pero tatanggapin ng supporting Sun Celestial Sect ang kanyang taya. Natural lang kung papayag siya, kapag nanalo ako sa taya, walang magiging bahagi ng gantimpala ang Thousand Lives Celestial Sect. Gayunpaman, kung tatanggi siya at ipipilit na tumaya sa dalawang sekta o wala, ipapakita nito na tinatawag lang niya ang ating mga bluff at sinusubukang mag-abala. Sa oras na iyon, maaari ka nang pumayag sa taya ng walang anumang pag-aalala. Pumayag sana si Zheng Yi sa postahan ni Alvin. Gayunpaman, matapos ang mahabang pagsasaalang-alang, nagpasya siyang maging maingat. Kung gayon, dapat mo muna siyang subukan. Samantala, ang mga taong walang alam sa pag-uusap ni Zheng Yi at Anthony sa pamamagitan ng voice transmission ay nalitaw nang makita ang kanilang kawalan ng kilos. Hindi pwede. Papabayaan ba ng ganito ng Vice Sect Leader ng 1011 Celestial Sect at ng kilalang Celestial Alchemist ng supporting Sun Celestial Sect ang batang yan? 2,844. Bakit ba ang tanga-tanga nila? Halatang-halata naman na nagbibiro lang ang batang galing sa Taiyi Celestial Sect. Paano sila matatakot sa kinikilos ng batang iyon? Natural lang na mag-alangan sila.
Tutal, ang pinakamahusay na celestial method at divine ability mula sa kanilang mga sekta ang nakataya. Kahit na ganoon, malinaw na nagsisinungaling ang batang iyon. Tiyak na mananalo ang dalawang iyon sa celestial method at divine abilities ng Taiji Celestial Sect kung papayag lang sila sa postahan ng batang iyon. Walang kwenta ang sinasabi ng batang yan. Wala pa nga siyang 100 taong gulang. Paano niya nagagawang gamitin ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng Taiji Celestial Sect bilang taya ng hindi humihingi ng pahintulot? Iyan ang mga kayamanan ng Taiji Celestial Sect. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng kilalang Celestial Alchemist ng Supporting Sun Celestial Sect at ng Vice Sect Leader ng Thousand Lives Celestial Sect. Bakit sila nag-aalangan kung may nag-aabot sa kanila ng Duke Grade Celestial Method at dalawang Duke Grade Divine Abilities? Hindi napigilan ng mga tao ang magbulungan. Karamihan sa mga lalaki sa karamihan ay laban kay Alvin kahit wala naman siyang galit sa kanila. Ang mga lalaking ito ay galit dahil lamang sa naiinggit sila kay Alvin na may pagmamahal kay Tanya. Gusto nilang makitang mapahiya si Alvin. Gayunpaman, paano nila makikita ang ganitong tanawin kung hindi pumayag sina Jengi at Anthony sa postahan? Kahit hindi sila nasiyahan, hindi nila pinangahas na direktang sawayin sina Jengi at Anthony, palihim lamang silang nagbubulungan. Sina Alvin at Tanya na nakatawid na sa pintuan ng tindahan ay biglang natigilan nang may marinig na matinis na boses. Ikaw na maruming baboy, tumigil ka dyan. Agad na tumahimik ang lahat. Napakatahimik na halos marinig ang pagbagsak ng karayom. Napatingin sila sa nagsalita. Walang iba kundi si Anthony, ang kilalang Celestial Alchemist mula sa Supporting Sun Celestial Sect. Dahil dito, agad na nagliwanag ang mga mata ng mga lalaking hindi nasisiyahang iyon. Umiinit na ang mga bagay-bagay. Mukhang maganda ang panunuorin nating palabas. Samantala, pagkatapos ng isang putukan, hindi pinansin ni Alvin si Anthony at nagpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, sinabi niya, Tanya, parang may naririnig akong asong tumatahol sa likuran natin. Sino kaya ang tinatahol ng aso? Bagamat kinakausap niya si Tanya, ang kanyang mga salita ay malinaw na nakadirekta kay Anthony. Brat, naghahanap ka ng kamatayan. Sa wakas ay nawala ng kontrol si Anthony sa kanyang init ng ulo matapos makinig sa mga salita ni Alvin. Nagsimulang umindik ang Celestial Origin Energy habang namula ang kanyang mga mata. Tila aatakehin na niya si Alvin. Maya-maya pa, isa na namang galit na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Sa tingin ko ikaw ang naghahangad ng kamatayan. Bang! Ano? Sigaw ni Anthony bago siya napasigaw sa sakit. Si Stanley, ang matandang ninuno ng Taiji Celestial Sect, ay nakapagpalabas pa lamang ng kanyang mga alaala, ngunit isang napakalaki at walang kapantay na puwersa ang sumugod kay Anthony na parang 1,000 kabayong tumatakbo bago siya nito pinalipad pabalik. Pinigilan ng Celestial Origin Energy ni Anthony dahilan para manginig ng malakas ang kanyang katawan bago siya dumura ng dugo. Paano mo nagawang Sir-on ang Chief Celestial Alchemist ng Taiji Celestial Sect? Kung iba lang yan, napatay ko na sila. Dapat kang magpasalamat na isa kang Celestial Alchemist sa Supporting Sun Celestial Sect. Malamig na sabi ni Stanley. Sa sandaling ito, sabay-sabay na sumigaw ang mga taong kasama ni Anthony. Master Garrison. Nagmadali silang lumapit sa kanya ng may pagkataranta. Gayunpaman, malinaw na wala silang pakialam sa kanyang mga pinsala. Ito ay dahil lahat sila ay nagtago sa likuran niya pagkalapit nila sa kanya, halatang takot kay Stanley. Ang mga taong ito ay hindi miyembro ng Supporting Sun Celestial Sect. Sila ay mga pangkaraniwan at primitibong Celestial Alchemist lamang na pumuri kay Anthony at sumunod sa kanya rito para manood ng palabas. Kung wala si Anthony, hindi nila magagawang magdulot ng gulo para sa isang nangungunang sekta tulad ng Taiji Celestial Sect. Sapat na ito para ipagmalaki nila habang buhay. Gayunpaman, napagtanto nila ngayon na kung sila ay papatayin, walang sino man ang tatayo para sa kanila. Dahil pinigilan ni Stanley ang kanyang lakas, hindi nagtagal ay gumaling si Anthony sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, hindi niya ipinakita ang kanyang galit kay Stanley.
Galit na galit lamang ang sinabi niya, Alvin, pupusta ako sa iyo. Si Alvin na pumasok sa tindahan ay sa wakas ay lumingon upang tingnan si Anthony. Sa wakas, nagiging makatwiran ka na. Malamig na sinabi ni Anthony, sumasang-ayon ako sa iyong pastahan. Gayunpaman, sigurado ka bang magagamit mo ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng Tai Celestial Sect bilang taya? Kapag natalo ka, natatakot ako na hindi mo ibibigay ang ipinangakong gantimpala. Malamig na tiningnan ni Stanley si Anthony at sumingit, kaya kung katawinin ang Tai Celestial Sect. Pinapangako ko siya at binibigyan ng pahintulot na gamitin ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng Sect bilang taya. Kung matalo siya, wala kaming reklamo ng Sect. Narinig mo ba yon? Tanong ni Alvin kay Anthony. Pagkatapos, nang hindi na hinintay ang sagot ni Anthony, tumingin siya kay Zhengyi at nagtanong, pangalawang pinuno ng sekta Tanner, pumayag si Master Garrison na makipagpustahan sa akin. Kumusta ka naman? Sumingit si Anthony bago pa makasagot si Zhengyi, hindi tataya sa iyo si Vice Sect Leader Tanner. Tataya ako. Ikaw lang. Ngumisi si Alvin bago niya sinabi ng may paghamak, pasensya na. Kung ikaw lang naman, wala akong interes sa pagtaya. Kumagalpak ng tawa si Anthony bago niya sinabi, natatakot ka lang na mabunyag. Pagkatapos, sinabi niya kay Zhengyi, pangalawang pinuno ng sekta Tanner, panatag ka na ba ngayon? Tiningnan ni Zhengyi si Alvin ng matalim at sinabing, Master Darfield, dahil gusto mong tumaya sa amin. Kung gayon, malugod akong magpapahintulot. Tumingin si Alvin kina Zhengyi at Anthony nang may bahid ng pangungutya. Sige. Gayunpaman, dapat kayong dalawa ay humingi ng pahintulot sa kani-kanilang mga pinuno ng sekta bago kayo pumayag sa postahan. Kung hindi, maaaring tumanggi ang inyong mga sekta na ibigay sa akin ang premyo kapag pareho kayong natalo. Nakakainis iyon. Hindi ko na kailangang bumalik para makuha ang pahintulot ng pinuno ng sekta. Ikukwento ko ang nangyari sa kanya gamit ang isang Communication Celestial Talisman, at siguradong sesegot siya sa akin, sabi ni Zhengyi. Ganito rin sa akin, sabi ni Anthony. Kung ganoon, dapat ninyong imbitahan ang mga pinuno ng inyong sekta gamit ang mga Celestial Communication Talisman. Tutal, natatakot ako na kung hindi nila ito masaksihan ng kanilang mga mata, baka hindi nila ibigay ang Duke Grade Celestial Method at Divine Ability mamaya, sabi ni Alvin, hindi ako mapapanatag kung wala sila. Tutal, kung wala ang lumang ninuno ng Tai Celestial Sect ngayon, sigurado akong hindi kayo maniniwala sa akin nang sabihin kong gagamitin ko ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng sekta bilang pusta. Hindi naman masyadong sobra ang kahilingan ko, di ba? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti pagkatapos niyang magsalita. Nagkatinginan sina Anthony at Zhengyi at muling nag-usap gamit ang voice transmission. Pangalawang pinuno ng sekta Tanner, habang dumarami ang mga kahilingan niya, lalo siyang halatang natatakot. Sang-ayon ako. Dahil gusto niyang nandito ang mga pinuno ng ating sekta, gawin natin ang hiniling niya. Kung hindi, iisipin niyang natatakot tayo sa kanya. Tama iyan. Pagkatapos noon, hindi nag-atubiling gamitin ni Zhengyi at Anthony ang Communication Celestial Talismans para imbitahan ang kani-kanilang mga pinuno ng sekta. Natigilan ng tatlong kilalang Celestial Alchemist mula sa Tai Celestial Sect, sina Margus, Elton, at Zongjing, nang makita nilang hindi nag-atubiling imbitahan ni Zhengyi at Anthony ang kani-kanilang mga pinuno ng sekta. Tiningnan nila ang dalawang lalaki na parang mga hanggal. Hindi ba nila nakita kung gaano kalakas ang loob ni Alvin? Gayunpaman, nang ahas pa rin silang tumaya kay Alvin. Paano nila nagawang gamitin ng pabaya ang Offensive-Defensive Duke Grade Celestial Method at Offensive Movement Divine Ability ng kanilang mga sekta bilang taya? Sa kasamaang palad, napagkamalan ni Zhengyi at Anthony na takot ang reaksyon ng tatlong kilalang Celestial Alchemist. Samantala, isang taong wala pang 100 taong gulang na nagpipino ng overarching heaven pills. Paano iyon nangyari? Isang kilalang celestial alchemist na kayang pinuhin ang overarching heaven pills kahit wala pa siyang 100 taong gulang. Katawa-tawa.
Ito ang mga reaksyon ng mga pinuno ng sekta ng Supporting Sun Celestial Sect at ng Thousand Lives Celestial Sect matapos matanggap ang mensahe ni na Anthony at Zheng Yi. Hindi nagatubili ang dalawa at nagtungo sa tindahan ng Tai Celestial Sect. Katulad ni na Zheng Yi at Anthony, inisip nilang magiging kawalan kung hindi tatanggapin ang pastahan. Tutal, para itong malayang ibinibigay ng Tai Celestial Sect ang kanilang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities. 2,845. Kung ang mga tao mula sa Tai Celestial Sect ay nagbibigay ng kanilang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng libre, walang dahilan para tanggihan sila. Ito ang naisip ng mga pinuno ng sect ng Supporting Sun Celestial Sect at ng Thousand Lives Celestial Sect. Kaya naman, hindi sila nag-aksaya ng oras matapos matanggap ang mga mensahe mula kina Zheng Yi at Anthony at nagtungo sa tindahan ng Tai Celestial Sect sa Alchemy City. Samantala, hindi lamang hindi naghiwa-hiwalay ang mga tao sa harap ng tindahan ng Tai Celestial Sect, kundi mas lalong dumami ang mga tao. Parami ng parami ang mga taong dumating upang manood ng kaguluhan. Sa pagkakataong ito, ang Tai Celestial Sect ay nalagay sa malaking problema. Marahil, kahit ang matandang ninuno ay hindi inaasahan na iimbitahan talaga ni na Master Garrison at Vice Sect Leader Tan ang kani-kanilang mga pinuno ng sect. Nagawa na ito ng binata na nakasuot ng lila mula sa Tai Celestial Sect ngayon. Sino kaya siya? Nahikayat pa niya ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect na sumang-ayon sa kanyang baliw na plano. Hindi ko inaasahan na makakakita ako ng ganitong drama bago pa man magsimula ang Alchemy Conference. Ang paglalakbay na ito sa Alchemy City sa Barren Land ay tunay na sulit. Bukod sa mga taong dumating upang manood ng kaguluhan, si Anthony, ang kilalang Celestial Alchemist mula sa Supporting Sun Celestial Sect, at ang kanyang mga tauhan, at si Zheng Yi, ang Vice Sect Leader ng Thousand Lives Celestial Sect, at ang kanyang dalawang disipulo ay nakatayo rin sa labas ng tindahan ng Tai Celestial Sect. Kung tungkol naman sa mga tao mula sa Tai Celestial Sect, pumasok sila sa panloob na silid ng tindahan, malayo sa mga mapanuri na mata. Dahil narito si Stanley, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect, lahat, kasama na si Zheng Yi, ay hindi nang ahas na padalos-dalos na palawakin ang kanilang banal na kamalayan doon para malaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa paningin ng mga tao sa labas, ang mga kilos ng mga tao mula sa Tai Celestial Sect ay nagmukha silang may kasalanan. Sa loob ng silid ng tindahan ng Tai Celestial Sect. Matandang ninuno, kapag dumating ang mga pinuno ng sekta ng Supporting Sun Celestial Sect at ang Thousand Lives Celestial Sect, may posibilidad na hindi sila sumang-ayon sa aking postahan, tumingin si Alvin kay Stanley at sinabing, sa oras na iyon, umaasa akong makikipagtulungan ka sa akin upang makapagtanghal. Sa oras na iyon, pakiusap gawin mo ito. Ibinunyag ni Alvin ang kanyang plano kay Stanley upang matiyak na ang mga pinuno ng sect ng Supporting Sun Celestial Sect at ng Thousand Lives Celestial Sect ay hindi tatanggi na tumaya. Matapos makinig sa plano ni Alvin, ngumiti ng malapad si Marges. Kung gagawin mo ito, tiyak na mabibitag ng pain ang mga pinuno ng sekta ng Supporting Sun Celestial Sect at ang Thousand Lives Celestial Sect. Nakangiting sabi ni Elton, magkakaroon tayo ng magandang simula bago ang Alchemy Conference. Marahil, maaari pa tayong manalo ng Triplet Trait Duke Grade Celestial Method o Divine Ability para sa sect sa hinaharap. Sa kabaligtaran, kumunot ang noo ni Stanley habang sinasabing, Master Darfield, hindi mahirap tiyakin na ang mga pinuno ng sect ng Supporting Sun Celestial Sect at ang Thousand Lives Celestial Sect ay kukuha ng pain. Hanggat kikumpirma nilang wala ka pang 100 taong gulang, hindi sila maniniwala na isa kang kilalang Celestial Alchemist, lalo na't may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pills. Gayunpaman, kung pipinuhin mo ang mga tableta sa publiko, hindi ba malalaman ng lahat ang tungkol sa iyong bilis ng pag-init? Kung mangyari iyon, magiging mahirap na makipagpusta sa iba sa hinaharap. Noong una, umaasa si Stanley na makakuha ng Double Trait Celestial Methods at Divine Abilities para sa Tai Celestial Sect. Gayunpaman, sa pusta na ito, hindi na niya nararamdaman ang parehong nararamdaman. Tutal, ang sect ay malapit nang makakuha ng Double Trait Celestial Methods at Divine Ability mula sa Supporting Sun Celestial Sect at sa Thousand Lives Celestial Sect.
Sa sandaling ito, ang kanyang layunin ay nagbago sa pagkuha ng triplet trait Doke Grade Celestial Methods at Divine Abilities para sa sect. Makakaasa ka, matandang ninuno. Bahagyang ngumiti si Alvin nang marinig ang pag-aalala ni Stanley. Isang matalinong tingin ang sandaling sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata nang sabihin niya, mayroon akong ganap na kontrol sa bilis ng pag-init ng aking kaldero. Bagamat hindi masasabi ang pareho sa pagpapabilis ng aking bilis, madali para sa akin na pabagalin ang aking bilis. Pananatilihin ko ang aking bilis ng pag-init sa 8 oras pagkatapos nito. Dahil dyan, maaari pa rin nating ipagpatuloy ang ating plano. Tama. Maaari nating pahabain ang oras kung gusto natin. Sa kakayahan ni Master Darfield, ang pagbagal at pagpapahaba ng oras ay hindi na magiging madali, sabi ni Marges. Huwag kang mag-alala, matandang ninuno. Sabat ni Elton. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Stanley nang marinig ang kanilang mga sinabi. Lumiwanag ang kanyang mga mata nang sabihin niya, pagkatapos ng araw na ito, ang ating Tayi Celestial Sect ay magkakaroon ng isang offensive-defensive Doke Grade Celestial Method at isang offensive movement Doke Grade Divine Ability. Kapag nakuha na ng Tayi Celestial Sect ang Double Trait Doke Grade Celestial Method at Divine Ability mula sa supporting Sun Celestial Sect at sa Thousand Lives Celestial Sect, hindi agad makikita ang mga pagbuti sa sect. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, tiyak na tataas ang kabuoang lakas ng sect. Sa panahong iyon, kahit magsanib puwersa ang Thousand Spiders Celestial Sect at ang Martial Dragon Celestial Sect, maaaring hindi pa rin nila masugpo ang Tayi Celestial Sect. Bilang isang matandang henerasyong makapangyarihang miyembro ng Tayi Celestial Sect, natural lang na umaasa si Stanley na makita ang pag-angat ng Tayi Celestial Sect bago niya lisanin ang sekta at ang mga hangganan. Habang tinitingnan niya si Alvin, napansin niyang lalong nagiging kaaya-aya sa mga mata si Alvin. Ang lahat ng ito ay salamat sa Celestial Alchemist na ito. Makalipas ang halos 1/4 ng 1 oras. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jengi mula sa labas ng tindahan. Senior Stanley, nandito na ang pinuno ng sekta ko. Dumating din ang boses ni Anthony. Nandito rin ang pinuno ng sektang supporting Sun Celestial Sect. Tumingin si Alvin kay Stanley at seryosong sinabi, matandang ninuno, nandito na ang mga pinuno ng sekta. Kung papayag sila sa pastahan ko o hindi, depende sa iyo. Huwag kang mag-alala, Master Darfield, sisiguraduhin kung magtatagumpay ako. Tutal, nakasalalay dito kung makakakuha ang ating sekta ng Double Trait Doke Grade Celestial Method at Divine Ability. Sagot ni Stanley. Bumantong hininga si Alvin ng maluwag. Pagkatapos siya, si Tanya, si Marges, si Elton, at si Zongjing ay sumunod kay Stanley palabas ng tindahan. Napakaraming tao ang nagtipon dito. Nagulat si Marges nang makita niyang dumami na ang mga tao sa harap ng tindahan. Pagkalabas ni Alvin at ng iba pa, 2 estranghero ang lumapit at nagkusa na batiin si Stanley. Senior Stanley. Dahil nakatayo sina Anthony at Jengi sa likuran ng 2 estranghero, hindi mahirap matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Malinaw na sila ang mga pinuno ng sektang supporting Sun Celestial Sect at ng Thousand Lives Celestial Sect ayon sa pagkakabanggit. Ang taong nakatayo sa harap ni Anthony ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong pangangatawan na nakasuot ng nagliliyab na pulang damit. Ang kanyang mukha ay mukhang seryoso, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang taong nakatayo sa harap ni Jengi ay isang eleganteng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit. Guwapo siya. May hawak siyang natitiklap na pamaypay na nagmumukha siyang isang iskolar. Si Costello, ang pinuno ng sekta ng supporting Sun Celestial Sect, at si Thaddeus Dolan, ang pinuno ng sekta ng Thousand Lives Celestial Sect. Noong nasa tindahan sila, maikling nagsalita si Stanley tungkol sa mga pinuno ng sekta ng supporting Sun Celestial Sect at ng Thousand Lives Celestial Sect kay Alvin. Ipinalam din ni Stanley kay Alvin na sina Costello at Thaddeus ay parehong 8 trigram celestial dogs. Gayunpaman, kahit na ang kanilang mga cultivation base ay katulad ni Stanley, mas mababa ang kanilang seniority dahil si Stanley ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect.
Pinuno ng sekta Crest, pinuno ng sekta Dolan, matagal na rin mula noong huli tayong nagkita, tugon ni Stanley kina Costello at Tadeos. Nagkunwari siyang walang magawa habang nagsasalita. Ang walang magawang ekspresyon ni Stanley, natural lang, ay hindi nakaligtas sa atensyon ni Costello at Tadeos kahit na mabilis na bumalik sa normal ang ekspresyon ni Stanley. Senior Stanley, nabalitaan ko ang nangyari. Maliit na bagay lang ito. Bakit hindi mo utusan si Master Darfield na pinuhin ang overarching heaven pills para linisin ang pangalan ni Taiyi Celestial Sect? Hindi na kailangan ng pastahan, sabi ni Costello kay Stanley. Tama, singit ni Tadeos. Senior Stanley, bakit hindi natin kalimutan ang pastahan? Maaari mo nalang utusan ng Celestial Alchemist ng sect mo na pinuhin ang overarching heaven pill. Nang marinig ang mga salita ni Tadeos, tila nakahinga ng maluwag si Stanley. Dali-dali niyang sinabing tanggapin ang kanilang panukala, bueno, dahil nag-usap na ang dalawang pinuno ng sekta. Gayunpaman, bago pa man matapos ni Stanley ang kanyang sasabihin, seryosong tiningnan ni Anthony si Stanley habang sumisingit, Senior Stanley. Kanina, nagmungkahi ng pastahan si Master Darfield ng iyong Taiyi Celestial Sect, at sinabi mong susuportahan mo siya. Mukhang pinagsisisihan mo na ang iyong mga sinabi at plano mong bawiin ang mga ito. Hindi ba? Hindi naaangkop. Ngumiti siya ng may pagmamalaki nang matapos siyang magsalita na parang sigurado na siya sa kanyang tagumpay. Sino ka sa akala mo? Malamig na tiningnan ni Stanley si Anthony at sinaway ito, kinakausap ko ang dalawang pinuno ng sekta. Wala kang karapatan para gambolain ako at utusan ako. Makulay ang kanyang mga ekspresyon habang nagsasalita. Nakita ni Alvin na nakatayo malapit kay Stanley ang iba't ibang ekspresyon na nagliliwanag sa mukha ni Stanley, at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Ang husay sa pag-arte ng matandang ninuno ay talagang kahanga-hanga. Senior Stanley. Sinamantala ni Zhengyi ang pagkakataon at sumang-ayon, tulad ng sinabi ni Master Garrison, ang pastahan ay iminungkahi ni Master Darfield. Kahit na balak mong bawiin ang iyong mga sinabi, sa palagay ko dapat mong kausapin si Master Darfield bago sumang-ayon sa kahit ano. Pagkatapos, lumingon siya kay Alvin. Maya-maya pa, ibinaling ng lahat ang kanilang tingin kay Alvin. Pangalawang pinuno ng sekta, Tanner, walang takot na sinalubong ni Alvin ang tingin ni Zhengyi at malakas na sinabi, sumasang-ayon ako kina pinuno ng sekta na si Crest at pinuno ng sekta na si Dolan. Ang pagtaya dito ay makakasira sa kapayapaan sa pagitan ng ating Taiyi Celestial Sect at ng inyong dalawang sekta. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Zhengyi at Anthony na isumpa si Alvin dahil sa pagiging walang hiya. Sa kabilang banda, sina Stanley, Margus, at ang iba pa ay mukhang natigilan din. Anong ginagawa ni Master Darfield? Hindi ba siya natatakot na ang Supporting Sun Celestial Sect at ang Thousand Lives Celestial Sect ay talagang susuko sa pagtanggap ng pastahan? 2,846. Si Stanley, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, ay nagsabi ng mga salitang iyon kanina para linlangin ang mga tao mula sa Supporting Sun Celestial Sect at sa Thousand Lives Celestial Sect na isipin na siya ay nakokonsensya at natatakot. Ang kanyang mga salita ay hindi makakaapekto sa resulta hanggat sinusunod ni Alvin ang napagkasunduang script at tumatangging pinuhin ang overarching heaven pill sa publiko ng walang premyo. Nalito siya nang makita niyang lumihis sa plano si Alvin at sumasang-ayon kina Costello at Tadeos, ang mga pinuno ng sect ng Supporting Sun Celestial Sect at sa Thousand Lives Celestial Sect. Anong ginagawa ni Master Darfield? Naguluhan sina Margus, Elton, at Zongjing. Sa kabilang banda, lahat, kasama na sina Costello at Tadeos na kakakilala lang kay Alvin, ay naramdaman na si Alvin ay talagang walang hiya. Bago pa man dumating sina Costello at Tadeos, narinig na nila ang tungkol kay Alvin. Ngayong dumating na sila, kinumpirma nila gamit ang kanilang banal na kamalayan na wala pa talaga siyang 100 taong gulang. Dahil dito, lubos silang kumbinsido na si Alvin ay hindi isang kilalang celestial alchemist, lalo na ang isang taong kayang magpino ng overarching heaven pills. Nang sumang-ayon si Alvin sa kanila, lubos silang natitiyak na ang mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect ay natatakot na mabunyag at pinagsisihan ang kanilang mga naunang ginawa.
Sinabi ni na Costello at Thaddeus ang mga salitang iyon kanina kay Stanley para lamang subukan ang mga tao mula sa Tayi Celestial Sect. Hindi nila basta-basta tatanggapin ang mga salita ng kanilang mga nasasakupan. Kailangan din nilang personal na kumpirmahin ito. Tutal, natatakot silang lumabas para sa lana at umuwing may gupit. Ang kanilang pinakamahalagang celestial method at divine ability ang nakataya kaya sulit na maging maingat. Ngayong sigurado na sina Costello at Thaddeus na may sala ang Tayi Celestial Sect, natural lang na nabahala sila ng tila walang balak ang mga tao mula sa Tayi Celestial na ituloy ang postahan. Tutal, isang Duke Grade Celestial Method at 2 Duke Grade Divine Abilities ang nakataya. Mabilis nilang ipinarating ang kanilang mga boses sa kani-kanilang mga nasasakupan, hinihimok silang maghanap ng paraan para maipagpatuloy ng Tayi Celestial Sect ang postahan. Guru Garrison. Zheng Yi. Dahil sa kawalang hiyaan ni Alvin, sina Anthony at Zheng Yi ay nasa isang palaisipan. Pinag-isipan nila ng mabuti ang paraan para matiyak na itutuloy ni Alvin ang postahan. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Alvin. Ayos lang kung tumanggi kang tumaya. Pipinoin ko ang overarching heaven pill para makita ng lahat. Gayunpaman, nananatili pa rin ang aking mga salita mula noon. Ipinoin ko lang ito kapag natipon mo na ang mga kinatawan mula sa lahat ng nangungunang sekta sa 6 na timog silangang rehiyon. Sa anumang kaso, dahil wala kang balak tumaya, maaari kayong maligaw. Ang mga salita ni Alvin ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Akala ko inamin na niya ang pagkatalo. Pero, mukhang wala naman siyang balak umatras. Hindi ko talaga nakikita ang dahilan ng pagpapaliban niya ng oras. Hindi rin naman niya magagawang pinuhin ang overarching heaven pills. Marahil, iniisip niya na ang pagpapaliban ng oras ay maaaring makapagpabagal sa pagkasira ng reputasyon ng Tayi Celestial Sect. Sabik na hinintay ng mga tao ang tugon ng supporting Sun Celestial Sect at Thousand Lives Celestial Sect sa mga salita ni Alvin. Susuko na ba sila at titipunin ang mga kinatawan mula sa mga nangungunang sekta sa 6 Southeastern Regions? Isang mahirap na gawain ang tipunin ang mga kinatawan mula sa lahat ng nangungunang sekta sa 6 Southeastern Regions bago ang Alchemy Conference. Tutal, maaaring may ilang sekta na hindi pa nakarating sa Alchemy City o sa Barren Land. Samantala, nang marinig ang mga salita ni Alvin, sina Stanley, Margus, at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Sandali silang nag-alala na baka mawala ang gininto ang pagkakataong ito. Pinaikit ni Costello ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Stanley at sinabing, Senior Stanley, ang iyong Tayi Celestial Sect. Si Master Darfield ay tila mapilit na tumaya sa amin. Si Stanley, pabalik na sa kanyang pag-arte, ay sumulyap kay Alvin na nakatayo sa kanyang kanan at mamantong hininga bago sinabi, Master Darfield. Kalimutan na natin ito. Bahagyang may bahid ng kawalan ng magawa ang narinig sa kanyang boses nang magsalita siya. Nang makita ang reaksyon ni Stanley, kumbinsido ang lahat na sinasabi ni Stanley kay Alvin na walang saysay ang patuloy na pagpapakita ng katatagan at mas mabuting aminin na nilabag nila ang patakaran. Malinaw sa lahat na ayaw nang ituloy ni Stanley ang postahan. Matandang ninuno. Sigaw ni Alvin habang nakatingin kay Stanley na may seryosong ekspresyon sa mukha. Pagkatapos noon, hindi na siya nagsalita pa. Gayunpaman, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dahil dito, inakala ng lahat na kausap ni Alvin si Stanley sa pamamagitan ng voice transmission. Tunay nga. Si Alvin ay nakikipag-usap kay Stanley sa pamamagitan ng voice transmission ng mga sandaling ito. Sandaling naging tila malungkot ang ekspresyon ni Stanley. Hindi sinasadyang natuon ang kanyang mga mata kina Costello at Thaddeus. Pagkatapos, tila umikot ng 180 degree ang kanyang saloobin nang sabihin niya, mga pinuno ng sekta, sinusuportahan ko si Master Darfield. Tanggapin ninyo ang postahan o bumalik sa inyong mga tahanan. Kapag nagsimula na ang Alchemy Conference, natural na lilinisin ni Master Darfield ang pangalan ng Tayi Celestial Sect sa harap ng mga nangungunang sekta ng 6 na timog silangang rehiyon. Ang pagbabago ni Stanley ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Masyado itong biglaan at matindi.
Tiyak ni na Costello at Tadeus na ang 130 degree na pagbabago ni Stanley ay dahil sa kamakailang lihim na pag-uusap ni na Stanley at Alvin. Hindi mahirap hulaan ang pangkalahatang buod ng kanilang pag-uusap. Kumbinsido silang nakiusap si Alvin kay Stanley na tulungan siyang tanggihan ang postahan. Ang mga salita ni Stanley ay para lamang lituhin sila at patunayan ang kanilang mga panlilinlang. Senior Stanley, dahil gusto mong tumaya. Igagalang kita at susuko sa gusto mo. Tinatanggap ng Supporting Sun Celestial Sect ang taya ng Tayi Celestial Sect. Malakas na sabi ni Costello. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin na may titig na parang pasang nakikipaglaro sa daga. Tinatanggap din ng Thousand Lives Celestial Sect ang postahan. Sumagot si Tadeus pagkasabi ni Costello. Dahil sa mga salitang ito, muling nagkagulo ang mga tao. Tinanggap nila ang postahan. Sa wakas, masyado nang matagal ito. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Mabubunyag ang Master Darfield na yan. Paano nang ahas ang batang yan nabasa pa ang tenga na mag-angkin na isa siyang kilalang celestial alchemist na kayang pinuhin ang overarching heaven peel? Walang balak umalis ang mga tao. Lahat sila ay sabik na naghihintay na manood ng palabas. Kanina, ang tatlong sekta ay matagal na nag-aabang kaya hindi sila sigurado kung matutuloy ang postahan. Gayunpaman, sa mga salita ng dalawang pinuno ng sekta, ang palabas na kanilang inaabangan ay sa wakas magsisimula na. Sa sandaling ito, tumingin si Anthony kay Alvin at ngumisi. Brata, narinig mo ba ang sinabi ni na Sect Leader Crest at Sect Leader Dolan? Tinatanggap na ng Supporting Sun Celestial Sect at ng Thousand Lives Celestial Sect ang postahan. Wala nang dahilan. Maaari mo nang simulang pinuhin ang overarching heaven peel ngayon. Gusto kong makita kung paano pupunuin ng batang wala pang 100 taong gulang ang isang overarching heaven peel. Nanatiling tahimik ang iba. Gayunpaman, lahat sila ay matamang nakatingin kay Alvin. Si Alvin, na naging sentro ng atensyon, ay ngumiti ng matagumpay at sinabing dahil ang Supporting Sun Celestial Sect at Thousand Lives Celestial Sect ay sabik na ibigay ang kanilang Doke Grade Celestial Method at Divine Ability sa Tayi Celestial Sect, natural lang na hindi kami tatanggi. Napansin ni na Costello at Tadeus ang matagumpay ng ngiti at ang may kumpiyansang mga salita ni Alvin. Natigilan sila nang may bahagyang nakakatakot na damdamin ang bumangon sa kanilang mga puso. Posible ba para sa isang batang wala pang 100 taong gulang na pinuhin ang kilalang celestial peel, ang overarching heaven peel? Sa pagkakataong ito, ngumisi si Anthony at sinabing, Brat, nagsasalita ka pa rin ng maayos sa ganitong oras. Tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras at pinuhin mo na ang overarching heaven peel. Nang marinig ang mga salita ni Anthony, muling kumalma sina Costello at Tadeus. Tama iyon. Ang kabilang panig ay wala pang ang 100 taong gulang. Paano siya magiging isang kilalang celestial alchemist lalo na ang pagpino ng overarching heaven peels? Hindi pinansin ni Alvin si Anthony. Itinaas niya ang kanyang kamay at bumunot ng isang kulay abong apoy. Ang kulay abong apoy ay ang ikatlong anyo ng Chaos Divine Flame. Whoosh! Kasabay nito, isang kaldero ang lumitaw sa kabilang kamay ni Alvin bago ito mabilis na lumipad sa harap ni Alvin at lumutang sa ere doon. Nang makita ito, maraming tao ang nagsimulang mainit na mag-usap sa isa't isa. Isa itong kilalang apoy na langit. Isa itong kilalang celestial peel cauldron. Siya nga ba ay nagtataglay ng isang kilalang apoy na langit? Isa sa mga primitibong celestial alchemist na sumunod kay Anthony ay inggit at may galit na nagsabi, hindi pa siya 100 taong gulang pero nakakuha siya ng isang kilalang celestial fire. Napakaswerte niya. Gumugol ako ng 10,000 taon sa paghahanap ng celestial fire, pero isang primitibong celestial fire lang ang natagpuan ko. Ngumisi si Anthony. Paano kung mayroon siyang kilalang celestial fire? Ipinapakita lang nito na mapalad siya. Tiyak na hindi siya sapat ang kasanayan para painitin ang kilalang celestial peel cauldron sa loob ng wala pang 10 oras. Malamig na sumingot si Anthony at sinabing. Nagkunwaring gulat si Alvin habang nagtatanong, paano mo nalaman na inaabot ako ng mahigit 10 oras para painitin ang kaldero? Hindi ka pa nga 100 taong gulang.
Dahil sa husay mo sa alchemy, imposibleng maging isang kilalang celestial alchemist ka. Kahit na mayroon kang pinakamahusay na kilalang celestial fire, aabutin pa ng mahigit 10 oras para mapainit ang kilalang celestial peel cauldron, mapanghamak na sabi ni Anthony, kung mayroon kang mas mababang uri ng celestial fire, mas matatagalan pa. 2,847. Sigurado si Anthony na ang kakayahan ni Alvin sa alchemy ay hindi kasing husay ng sinusubukang ipapaniwala sa kanila ni Alvin. Si Alvin, na nagsisimula ng painitin ng kaldero, ay bahagyang ngumiti, hindi dahil mas matagal ko itong initin, hindi ibig sabihin na hindi ko na kayang pinuhin ang overarching heaven peel. Nang matapos siyang magsalita, ang ikatlong anyo ng Chaos Divine Flame ay lumipad papunta sa kaldero sa bilis ng kidlat. Swoosh! Nagliyab ang apoy sa loob ng kaldero. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Alvin. Samantala, ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa kaldero ni Alvin. Gayunpaman, makalipas ang halos 1/4 ng oras, nagsimulang magambala ang karamihan. Marami sa mga pangkaraniwang celestial alchemists at mga primitive celestial alchemists na sumunod kay Anthony dito ay nagbubulungan sa isa't isa. Ang oras na kinakailangan upang mapainit ang isang kaldero ay sumasalamin sa bilis ng alchemist. Walang kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven peel sa 6 na timog silangang rehiyon na tumatagal ng higit sa 7 oras upang mapainit ang isang kaldero. Oo! Ang bilis ng pag-init ng kaldero ay hindi lamang nagpapakita ng antas ng isang celestial fire, kundi nagpapakita rin ito ng mga kasanayan ng isang celestial alchemist. Ang parehong salik na ito ay nakakaapekto sa oras ng pag-init ng isang kaldero. Ang isang mataas na antas na celestial alchemist na may mataas na gradong celestial fire ay tiyak na magkakaroon ng mabilis na bilis ng pag-init ng kaldero. Dahil inaabot ng mahigit 10 oras si Alvin para painitin ang kanyang kaldero, walang paraan para mapinaw niya ang overarching heaven peel. Sabi niya mahigit 10 oras daw bago niya initin ang kaldero. Paano niya nasasabi na kaya niyang i-refine ang overarching heaven peel ng ganito kabagal ang pag-init? Baliw talaga. Sino ba ang may pakialam sa sinabi niya? Isa lamang siyang batang wala pang 100 taong gulang na pinalad at nakakuha ng isang kilalang celestial fire. Hindi niya magagawang pinuhin ang isang kilalang celestial peel sa edad na ito. Tama. Sigurado akong hindi niya kayang pinuhin ang mga ordinaryong prominenteng celestial peels, lalo na ang overarching heaven peel na isa sa pinakamahalagang prominenteng celestial peels. Tiwala ang mga pangkaraniwan at primitibong celestial alchemist na hindi kayang pinuhin ni Alvin ang overarching heaven peels. Dahil sila ay mga celestial alchemist, karamihan sa mga tao ay hindi nagduda sa kanilang mga salita, at ang kanilang mga tingin kay Alvin ay naging mas mapanghamak. Hindi ko talaga alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Dapat sabihin na lang niya ang totoo kung hindi niya talaga kayang pagalingin ang mga sakit. Bakit niya sinusubukang ipagpaliban ang hindi maiiwasan? Kung patuloy siyang magpapaliban, mas mahihiya siya kapag nabigo siya. Oo. Hindi lang siya, kundi pati ang Taiyi Celestial Sect ay magdurusa sa kahihiyan. Hindi ko talaga alam kung bakit bulag na sinusuportahan siya ng matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect. Hindi ako makapaniwala na pumayag ang matandang ninuno na gamitin ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng kanilang sekta bilang taya. Malinaw na narinig ni Alvin ang mga talakayan sa paligid, ngunit hindi niya ito pinansin. Wala siyang balak na ipaliwanag ang sarili. Nakatuon siya sa pagpino ng overarching heaven peel nang hindi ibinubunyag ang kanyang tunay na bilis ng pag-init at panalo sa kanyang postahan gamit ang supporting Sun Celestial Sect at ang Thousand Leaves Celestial Sect. Sa oras na iyon, siya at ang Taiyi Celestial Sect ay makakakuha ng isang offensive-defensive Duke Grade Celestial Method at isang offensive movement Duke Grade Divine Ability. Nangako sina Stanley at Peyton, ang sect leader ng Taiyi Celestial Sect, na bibigyan muna siya ng prioridad na maunawaan ang double trait Duke Grade Celestial Method at Divine Ability. Ha! Samantala, bahagyang nagulat sina Costello at Thaddeus nang makita nila ang kalmadong ekspresyon sa mukha ni Stanley. Walang bahid ng takot ang makikita sa mukha ni Stanley.
Hindi siya mukhang isang taong malapit nang mawala ang pinahahalagahang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng kanyang sekta. Pareho silang nagpalitan ng nag-aalalang tingin. Sinabi ni Costello sa pamamagitan ng voice transmission, Sect Master Dolan. Magiging maayos ang lahat ayon sa plano, di ba? Siguro nga. Pareho naming inimbestigahan ng Master Darfield na iyon gamit ang aming banal na kamalayan. Walang duda na wala pa siya sa 100 taong gulang. Sa edad na ito, kahit na mapalad siyang makakuha ng isang kilalang celestial fire, napakaliit ng posibilidad na magkaroon siya ng mga kasanayan upang maging isang kilalang celestial alchemist o pinuhin ang mga kilalang celestial pills, lalo na ang isa sa mga nangungunang kilalang celestial pills, ang overarching heaven pill. Tugon ni Tadeo sa pamamagitan ng voice transmission. Bukod sa pagpapanatag kay Costello, ang kanyang mga salita ay nagsilbi ring pampanatag sa kanyang sarili. Sana tama ka. Nakakapagtaka lang na si Senior Stanley at ang tatlong kilalang celestial alchemist mula sa Taiyi Celestial Sect ay napakakalma, nag-aalalang sabi ni Costello. Instinctive na lumingon si Tadeus kina Margus, Elton, at Zongjing. Tulad ng sinabi ni Costello, tatlo sa kanila ang mukhang kalmado na parang hindi nag-aalala na mabibigo si Alvin na pinuhin ang overarching heaven pill. Dahil dito, tumindi ang nakakatakot na pakiramdam sa kanyang puso. Sa huli, sinabi niya, maghintay na lang tayo habang pinapainit niya muna ang kaldero. Lahat ng celestial alchemist na naruroon ay nagsabi na sa mga kilalang celestial alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching heaven pill sa 6 na timog silangang rehiyon, kahit ang pinakamabagal sa kanila ay inaabot ng 7 oras para mapainit ang isang kaldero. Sinabi lang ng binata na inaabot siya ng mahigit 10 oras para painitin ang isang kaldero. Base sa sarili niyang mga salita, imposibleng mapino niya ang overarching heaven pill. Tama ka. Unti-unting nakaramdam ng kapanatagan si Costello matapos marinig ang mga salita ni Tadeus. Samantala, ang mga tao ay nanatili sa labas ng tindahan ng Taiyi Celestial Sect. Natahimik ang lahat habang nakatitig kay Alvin at sa kalderong nasa harap niya. Gayunpaman, paminsan-minsan, nagkakaroon ng kaguluhan sa paligid ng karamihan. Ito ay sanhi ng mga bagong taong pumupunta upang manood ng palabas. Ang balita tungkol sa bagay na ito ay kumalat sa buong Alchemy City na parang apoy sa kagubatan. Halos lahat ng tao sa downtown ng lungsod ay nakarinig tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng halos 7 o 8 oras, lahat ng tao sa Alchemy City, maliban sa mga nasa closed-door cultivation, ay nakarinig tungkol sa nangyayari sa labas ng tindahan ng Taiyi Celestial Sect. Bilang isa sa mga nangungunang sekta ng 6 na rehiyon sa Timog Silangang, ang Thousand Spiders Celestial Sect mula sa Wasteland ay mayroon ding sariling tirahan sa Alchemy City. Ang balita tungkol sa insidente sa labas ng tindahan ng Taiyi Celestial Sect ay kumalat na parang apoy. Natural lamang na kumalat din ito sa tirahan ng Thousand Spiders Celestial Sect. Sa isang maluwang, tahimik, at eleganteng patio, isang batang babaeng nakaberde ang nakagulat ng marinig ang balita. Pagkatapos, ang kanyang ekspresyon ay naging mapanghamak habang sinasabi, paano naglakas loob ang magandang lalaking iyon na magsinungaling tungkol sa kakayahang pinuhin ang kilalang celestial pill, ang overarching heaven pill. Hindi pa nga siya 100 taong gulang. Bahagyang kumunat ang noo ng isang magandang babaeng nakasuot ng lila habang pasaway na sinasabi, Lena, ito na ang huling pagkakataon. Huwag kang maging bastos. Nang marinig ito, nahihiyang humajejek ang dalagang nakaberde bago sinabing, Senior Sister, sa sobrang tuwa ko ay nakalimutan ko siyang tawagin sa pangalan niya. Samantala, may ikatlong babae rin sa looban. Naningkit ang mga mata ng babae habang bumubulong sa sarili, overarching heaven pill. Kaya ba niyang pinuhin ang overarching heaven pill? Narinig ko ang master na nagsabing ang Taiyi Celestial Sect ay nakapag-ipon ng maraming overarching heaven pills mula sa isang hindi kilalang pinagmulan kamakailan. Lumalabas na galing ito sa kanya. Hindi nakakapagtaka. Hindi nakakapagtaka na kinikilala siya ng 3 kilalang celestial alchemist mula sa Taiyi Celestial Sect bilang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect. Napagtanto niya ito sa sandaling ito. Bagamat hindi malakas ang boses ng babae, malinaw naman ang dating nito sa tahimik na looban.
Sister Crystal. Ang sinasabi mo ba ay ang magandang lalaki? Ibig kong sabihin, si Alvin, ay kayang pinuhin ang overarching heaven peel. Agad na tanong ng babaeng nakaberde. Nagulat siya. Base sa mga sinabi ng tatlong babae, malinaw ang kanilang pagkakakilanlan. Sila ay walang iba kundi sina Belinda, Crystal, at Lena. Lumingon din si Belinda para tingnan si Crystal. Bagamat sinabi sa kanya ni Crystal na ang lalaking iyon ang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect sa Wasteland, hindi niya alam kung gaano ito kagaling. Nagulat siya nang malaman niyang kaya nitong pinuhin ang overarching heaven peel. Kahit sa Compassionate Celestial Traveler Sect, iisa lamang ang kilalang Celestial Alchemist ang may kakayahang pinuhin ang overarching heaven peel. Dahil dito, ang kilalang Celestial Alchemist na iyon ay binigyan ng mataas na katayuan sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Sa isang antas, ang katayuan ng kilalang Celestial Alchemist na iyon ay halos kapantay ng katayuan ng kanyang Panginoon. Same time na sumagot si Crystal, bagamat hindi ako 100% sigurado, kung isasaalang-alang ang mga narinig ko, kahit papaano, 80% akong sigurado. Tutal, nang si Alvin ay binigyan ng kakaibang titulong Chief Celestial Alchemist sa Taiyi Celestial Sect, ang tatlong kilalang Celestial Alchemist sa sekta ay, kakaiba, hindi nasiyahan. Bukod dito, tila buong puso nila siyang kinikilala bilang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect. Noong panahong iyon, lahat ng tao sa Wasteland ay nalitaw tungkol doon. Ngayong narinig ni Crystal ang tungkol sa insidente sa tindahan ng Taiyi Celestial Sect, nagsimulang magkaayos ang mga puzzle. Kung kaya niya talagang pinuhin ang overarching heaven peel. Makatuwiran kung bakit madali siyang tinanggap ng tatlong kilalang Celestial Alchemist sa Taiyi Celestial Sect. Kaya naman patuloy na nanatili sa sekta ang tatlong kilalang Celestial Alchemist kahit na matapos siyang gawing Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect. 2,848. Iginagalang ng mahihina ang malalakas. Hindi lamang ito tungkol sa lakas kundi pati na rin sa alchemy. Dahil ang mga Celestial Alchemist ay maaaring magbahagi ng kanilang kaalaman at magtulungan sa pag-unlad ng isa't isa, ang mga mahihinang Celestial Alchemist ay may malaking respeto sa mga maalam at bihasang Celestial Alchemist. Makatuwiran kung bakit buong pusong tinatanggap ng tatlong kilalang Celestial Alchemist sa Taiyi Sect si Alvin bilang punong Celestial Alchemist ng sekta. Kung tutuusin, marami silang matututunan mula kay Alvin. Bukod dito, si Alvin ay napakahusay kahit na wala pa siyang 100 taong gulang. May isip lamang kung gaano kaliwanag ang kanyang kinabukasan. Isang napakatalentadong Celestial Alchemist bukod sa mga may personal na sama ng loob sa kanya, sa palagay ko ay walang sino man ang tutol na makipagkaibigan sa kanya. Kapag lumakas na siya, mas mahirap siyang kaibiganin. Tiwala si Crystal na kayang pinuhin ni Alvin ang overarching heaven peels. 80% sigurado. Nabigla si Lena sa mga sinabi ni Crystal. Hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang tingin ni Crystal kay Alvin. Nagtanong siya, Sister Crystal, sigurado ka ba? Hindi pa siya 100 taong gulang. Paano niya nagawang pinuhin ang overarching heaven peels? Sumagot si Crystal, napakalawak ng mundo. Walang imposible. Bukod pa rito, ilang beses ko na siyang nakilala at nakausap. Sigurado akong hindi siya yung tipo na basta-basta nangangako o yung tipo na kakain lang ng mga salita niya. Pagkatapos, bulong niya sa sarili habang kumikislap ang mga mata, natatakot ako, sa pagkakataong ito, ang Supporting Sun Celestial Sect mula sa Shadow Region at ang Thousand Lives Celestial Sect mula sa Light Region ay mahihirapan. Ang Offensive Defensive Dokegrade Celestial Method at ang Offensive Movement Dokegrade Divine Ability ay tiyak na mahuhulog sa kamay ni Alvin at ng Taiyi Celestial Sect. Nang lumitaw ang isang lilang figure sa kanyang isipan, agad siyang tumingin kay Belinda. May bahid ng inggit na sumilay sa kanyang mga mata, at ito ay naglaho ng kasing bilis ng paglitaw nito nang tumingin siya kay Belinda. Si Belinda na nakatayo sa gilid ay natulala nang marinig ang mga salita ni Crystal. Napakataas ng kanyang mga kasanayan at kaalaman sa alchemy.
Bagamat nalaman niya kay Crystal na si Alvin ay nagtataglay ng isang kilalang Celestial Fire at siya ang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect, hindi niya inaasahan na kaya nitong pinuhin ang overarching Heaven Peel. Malawakang kilala sa 6 na timog silangang rehiyon na ang mga kilalang Celestial Alchemist at mga kilalang Celestial Alchemist na may kakayahang pinuhin ang overarching Heaven Peel ay lubos na iginagalang. Totoo ito lalo na para sa huli. Ang kanilang mga katayuan ay halos parang Diyos kahit sa pinakamalakas na sekta ng 6 na timog silangang rehiyon, ang Profound Heaven Celestial Sect. Kahit ang sect leader ng Profound Heaven Celestial Sect ay may kaunting paggalang sa kanila. Higit sa lahat, wala pa siya sa 100 taong gulang. Talagang kahanga-hanga siya. Sigurado si Belinda na walang kapantay si Alvin sa hinaharap. Kahit sa gitnang lugar ng Southern Heaven Territory, sigurado siyang gagawa ito ng pangalan para sa kanyang sarili. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng paghanga dito. Madaling umibig ang isang babae sa lalaking hinahangaan nila. Bagamat isang henyo si Belinda sa nakababatang henerasyon ng Compassionate Celestial Traveler Sect, isa pa rin siyang babae at hindi makataka sa mga emosyonal na patibong. Bukod pa rito, nakipagtalik na rin siya kay Alvin noon. Paanong hindi maaantig ang puso niya? Ang babaeng sinipingan ko, si Alvin, ay akin lamang. Nang maalala ni Belinda ang mga mapang-ipong salita ni Alvin na mula ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, sinabi ni Lena kina Belinda at Crystal, third senior sister, Sister Crystal, Teren at tingnan natin. Hindi pa rin ako naniniwala na kayang pinuhin ni Alvin ang overarching Heaven Peel. Kung pupunta ang ate mo, sasama ako. Kung hindi, sagot ni Crystal. Agad na lumingon si Lena kay Belinda. Ikatlong senior sister, hindi mo ako kasama sa pagbisita sa tirahan ng Taiyi Celestial Sect. Sa pagkakataong ito, dapat mo akong samahan sa pagbisita sa kanilang tindahan. Pinag-isipan ito ni Belinda sandali bago umiling at sinabing, hindi. Bago pa makapagprotesta si Lena, idinagdag niya, kahit na pumunta tayo roon, walang garantiya na makakakita ka ng kahit ano dahil napakasikip doon. Natural lang, kung talagang gusto niyang tingnan, basta't ibunyag niya ang kanilang mga pagkakakilanlan, tiyak na magbibigay daan ang karamihan para sa kanila. Gayunpaman, ayaw niyang makilala si Alvin. Kinakabahan siya tuwing naiisip niyang makilala ito. Lena, tama ang pangatlong nakatatandang ate mo. Maghintay tayo ng balita rito, singit ni Crystal. Pagkatapos, sinabi niya para aliwin si Lena na halatang nababagabag, aabutin ng isang araw, pinakamatagal, bago natin makuha ang resulta. Sa tirahan ng Profound Heaven Celestial Sect sa Alchemy City. Nabalitaan din ni Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect, ang nangyayari sa harap ng tindahan ng Taiyi Celestial Sect. Medyo nagulat siya nang malaman niyang ang binata na nakasuot ng lila ay ang punong Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect. Labis na naiinggit si Rodel kay Alvin. Tutal, ang magandang babaeng nakaputi sa tabi ni Alvin ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kanya. Hiniling niya na sana siya na lang si Alvin para matanggap niya ang pagmamahal ng walang kapantay na kagandahang iyon. Puno ng pangungutya ang mga mata niya habang bumubulong sa sarili, isang batang wala pang 100 taong gulang ang nagsasabing kaya niyang pinuhin ang overarching Heaven Peel. Isa siyang ilusyonaryo o sinungaling. Gusto kong makita kung paano lalabas ang Taiyi Celestial Sect mula sa butas na ito. Pagkatapos, malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabi niya ng may pagngangalit ng mga ngipin, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect ay mamamatay sa komperensya ng alchemy. Nakaisip si Rodel ng perpektong plano para patayin si Stanley, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect. Kung walang anumang hindi inaasahang pangyayari, tiyak na mamamatay si Stanley sa komperensya ng alchemy. Hanggat patay ang matandang iyon, ang mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect ay magiging parang mga langgam. Ang walang kapantay na kagandahang iyon ay magiging akin. Malambing ang kanyang ekspresyon nang maisip niya ang kagandahang nakaputi. Gusto niyang patayin si Stanley hindi lamang dahil pinahiya siya ni Stanley noong isang araw, kundi dahil din kay Stanley na isang balakid na humahadlang sa kanyang paraan upang makuha ang kagandahan.
Hanggat naalis niya ang balakid, magiging madali para sa kanya na makuha ang kagandahan. Sa labas ng tindahan ng Tai Celestial Sect, parang lumipas ang oras sa isang kisap mata lamang. 9 na oras na ang lumipas simula ni Alvin na painitin ang kanyang prominenteng Celestial Peel Cauldron. Pinanood ng mga tao ang kanilang mga sarili habang nag-uusap sila. 9 na oras na, at hindi pa rin siya tapos sa pagpapainit ng kanyang kaldero. Sa bilis na ito, akala niya kaya niyang pinuhin ang overarching Heaven Peel. Nanaginip ba siya? Base sa bilis niya, kahit hindi naman ganoon kasama ang prominenteng celestial fire niya, hindi pa rin niya kayang pinuhin ang mga ordinaryong prominenteng celestial peels, lalo na ang overarching Heaven Peel. Aba, parang hindi siya nagsisinungaling noong sinabi niyang inaabot siya ng mahigit 10 oras para painitin ang isang kaldero. Gamit ang ganitong uri ng kasanayan, nang ahas siyang sabihin kaya niyang pinuhin ang overarching Heaven Peel. Bukod pa rito, nang ahas pa siyang tumaya sa supporting Sun Celestial Sect at sa Thousand Leaves Celestial Sect. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Malinaw na wala sa kanila ang nag-isip na kayang pinuhin ni Alvin ang kilalang Celestial Peel, ang overarching Heaven Peel. Tumingin si Anthony kay Alvin na nakatutok sa pagpapainit ng kanyang kaldero at may paghamak na sinabi, tulad ng kasabihan, hindi takot ang mga guya sa mga tigre. Gusto kong makita kung paano ka makakaahon sa gulo na ito. Si Glade na nakatayo sa likuran ni Jengi ay tumingin din kay Alvin ng may paghamak. Pagkatapos ng 9 na oras, sina Costello at Tadeos, ang kani-kanilang mga pinuno ng sekta ng supporting Sun Celestial Sect at ng Thousand Leaves Celestial Sect, ay hindi na kasing balisa ng dati. Nakaramdam na sila ng lubos na kapanatagan ngayon. Nang makita nila ang kalmadong ekspresyon ni Stanley at ng 3 kilalang Celestial Alchemist mula sa Tai Celestial Sect, inakala ng dalawa na nagpapanggap lamang sila na matigas ang kanilang mukha. Ngumisi si Costello sa loob-loob niya. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagpanggap. Lumipas ang 1 pang 2 oras sa isang kisap mata lamang. Sa oras na ito, nakita ng mga tao si Alvin na sa wakas ay kumukuha ng mga sangkap at inilagay ang mga ito sa kanyang kaldero. 11 oras. 11 oras ang inabot niya para lang painitin ang kaldero. Ha! Sa ganitong bilis, gaano man ka-eksperto ang kanyang kilalang Celestial Fire, isa lamang siyang pangkaraniwang Celestial Alchemist. Imposibleng mapino niya ang mga kilalang Celestial Peels, lalo na ang overarching Heaven Peel. Ngayong tapos na niyang painitin ang kaldero. Base sa dami ng sangkap na inihagis niya sa kaldero, makukuha na natin ang resulta sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Hindi na niya kayang mag-abala pa ng higit pa roon. 2,849. Para kay Alvin, labis na pahirap ang pagbagal ng kanyang bilis at pagpapahaba ng oras ng pagpapainit niya ng kaldero. Para siyang nababaliw. Ang pakiramdam ay katulad ng kung ang isang tao ay may pinakamabilis na sports car ngunit kailangang magmaneho sa isang walang laman na kalsada sa bilis na 10 milya kada oras sa loob ng 11 oras na sunod-sunod. Sapat na ito para mabaliw ang isang ordinaryong tao. Pakiramdam ni Alvin ay nabigyan siya ng bagong buhay matapos niyang painitin ang kaldero makalipas ang 11 oras. Dahil napagdesisyonan ko nang gawin ito, tiyak na magagawa ko ito. Naisip ni Alvin sa sarili habang humihinga ng palabas. Sandali kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sinimulan niyang pinuhin ang mga tableta habang pinipigilan ang kanyang tunay na kasanayan. Gaya ng kasabihan, nandito lang ang mga tagalabas para manood ng palabas habang ang mga taong may kaalaman ay marunong tumingin sa mga detalye. Ang mga primitibo at katamtamang Celestial Alchemist na sumunod kay Anthony ay umiling nang makita nila kung paano pinino ni Alvin ang overarching Heaven Peel. Ang ilan sa kanila ay inakala pang mas nakahihigit sila sa kanya. Napakasamang pamamaraan. Gamit ang ganitong klaseng kasanayan, sinasabi niyang kaya niyang pinuhin ang overarching Heaven Peels. Nagbibiro ba siya? Paano siya naging Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect na may ganitong klaseng kasanayan? Ngumisi ang isa sa mga lalaking nakatayo sa likuran ni Anthony. Naniniwala ka ba talaga na siya ang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect?
Sa mga kasanayang ito, hindi siya maihahambing sa tatlong kilalang celestial alchemist mula sa Taiyi Celestial Sect. Hindi nila siya pipiliin na maging chief celestial alchemist ng sekta. Tama iyan. Malamang ay gawa-gawa lang iyan ng mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect para mapaniwala nila tayong may kayang pinuhin ang overarching heaven pill sa kanilang sekta. Hindi na talaga ako makapaghintay na makita kung paano makakaahon ang Taiyi Celestial Sect sa butas na ito. Ang diskusyon sa pagitan ng grupo ng mga celestial alchemists sa likod ni Anthony ay malinaw na narinig ng lahat ng nasa paligid. Hindi nila sinubukang pahinin ang kanilang mga boses. Sa mga salitang iyon, inakala ng mga walang kaalaman sa alchemy na napakabagal ng bilis ni Alvin kapag pinapainit ang kaldero, at ang kanyang kasanayan at pamamaraan sa pagpino ng overarching heaven pill ay kakilakilabot. Gamit ang mga kasanayang ito, isa na lamang siyang pangkaraniwang celestial alchemist. Tama. Paano siya nakakuha ng isang kilalang celestial fire gamit ang mga skill na ito? Napakaswerte niya talaga. Maraming celestial alchemist na naroon ay labis na naiinggit sa kilalang celestial fire ni Alvin. Batay sa mga kasanayan ni Alvin, sigurado silang isa lamang siyang pangkaraniwang celestial alchemist. Ang ilan sa kanila ay mas mahusay kaysa sa kanya, ngunit nagawa pa rin niyang makakuha ng isang kilalang celestial fire. Nang makita ng mga tao mula sa Supporting Sun Celestial Sect at ng Thousand Leaves Celestial Sect ang mga kasanayan sa alchemy ni Alvin, naglaho ang lahat ng kanilang mga pagkabalisa at kawalan ng katiyakan. Malakas na sabi ni Costello, ang sect leader ng Supporting Sun Celestial Sect, habang tumatawa, isang Duke Grade Celestial Method at 2 Duke Grade Divine Abilities. Sect Leader Dolan, mukhang mabunga ang pagpunta natin sa Alchemy City ngayon. Sa puntong ito, hindi na siya nag-abalang makipag-usap paggamit ang voice transmission. Oo nga. Tumanggaw si Thaddeus nang nakangiti. Ituring na lang natin ito bilang isang malugod na regalo. Kapag nagsimula na ang Alchemy Conference, maaaring magpatuloy ang ating swerte at maaaring manalo pa tayo ng iba pang mga bagay. Ang mga labanan sa pagitan ng mga celestial alchemists sa Alchemy Conference ay parang isang sugal. Ang isang maliit na sugal ay magkakaroon ng mga ordinaryong formula ng tableta, isang maliit na bilang ng mga celestial stone, o ilang mababang uri ng pamamaraan ng cultivation, celestial methods, at divine abilities bilang nakataya. Sa kabilang banda, ang isang malaking sugal sa pagitan ng mga celestial alchemists ay magkakaroon ng mga formula ng bihirang tableta, isang malaking bilang ng mga celestial stone, mga high-grade na pamamaraan ng cultivation, celestial methods, o divine abilities bilang taya. Ang ilang celestial sects ay gagamit pa nga ng king-grade celestial weapons bilang taya. Gayunpaman, tanging ang mga mula sa mga tunay na makapangyarihang celestial sects ang maglalakas loob na gumamit ng king-grade celestial weapons bilang taya. Bagamat ang Taiyi Celestial Sect ay isa sa mga nangungunang sekta sa 6 na timog silangang rehiyon, medyo mahina sila kumpara sa iba pang nangungunang sekta. Dahil dito, si Stanley, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, ay hindi nang ahas na basta na lang ilabas ang king-grade celestial weapons ng sekta bilang taya. Bukod dito, kahit na manalo ang Taiyi Celestial Sect ng king-grade celestial weapon mula sa isang makapangyarihang celestial sect, maaaring hindi nila mapananatili ang kanilang premyo. Bagamat maaaring may mga talagang malalakas na powerhouse na nagpoprotekta sa Taiyi Celestial Sect sa dilim, ang mga powerhouse na iyon ay tiyak na hindi lalapit para sa isang bagay na kasing liit ng king-grade celestial weapon. Sa makatuwid, ang Taiyi Celestial Sect ay tanging ang kanilang mga sarili lamang ang maaasahan. Regalo para sa pagtanggap. Masayang tumawa si Costello nang marinig ang mga salita ni Thaddeus. Pagkatapos, lumingon siya kina Stanley, Margus, at sa iba pa. Nang makita niya ang kanilang kalmadong mga ekspresyon, ngumisi siya. Nagpapanggap pa rin ba? Samantala, tiningnan ni Anthony si Alvin nang may paghamak at sinabing, napaka-inosente naman ng batang yan. Sa ganitong klaseng kasanayan, paano siya naglakas loob na magpasikat sa harap ko? Hindi nagkomento si Zheng Yi, ngunit isang mayabang na ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Patuloy na lumipas ang oras, at isa na namang araw ang lumipas. Sa oras na ito, nasa huling hakbang na si Alvin ng proseso ng pagpipino ng tableta.
Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay kunin ang mga tableta. Natural lang na masasabi ng mga celestial alchemist na naroon sa pinangyarihan na halos tapos na si Alvin. Base sa poster niya, dapat ay kayanan niyang inumin ang tableta sa loob ng kalahating oras. Malamang wala nang iba kundi mga mumo sa kaldero niya. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon niya. Namumula ang mga mata ni Anthony sa paghamak at lalong lumalim ang pang-iinis sa mukha niya. Hampas. Sa sandaling ito, hinampas ni Alvin ang kanyang mga palad sa kaldero dahilan para ito ay umiling. Malapit na siyang matapos. Akala ko patuloy siyang mag-aantala sa oras. Hindi ko inaasahan na matatapos niya agad ang pagpipino ng mga table task. Marahil, alam niyang walang saysay na patagilan pa ang hindi maiiwasan. Tutal, wala namang laman ang kaldero niya. Walang pagkakaiba kung matatapos niya ngayon o mamaya. Ang mga celestial alchemist na naroon sa pinangyarihan ay tumingin kay Alvin nang may nagniningning na mga mata, halatang natutuwa sa inaakala nilang magiging kasawian niya. Kanina, habang pinipino ni Alvin ang overarching heaven pill, maraming tao, kabilang sina Costello at Tadeos, ang sumubok na palawakin ang kanilang banal na kamalayan upang suriin ang kaldero. Gayunpaman, natuklasan nila na ang kanilang banal na kamalayan ay naharangan. Bagamat sila ay nabigla, hindi nila ito inisip na kakaiba. Tutal, may mga kilalang apoy sa langit na maaaring hamarang sa banal na kamalayan. Lalo na ang isang celestial duke, ang ilang kilalang apoy sa langit ay maaaring hamarang sa banal na kamalayan ng isang hari sa langit. Hindi ito nangangahulugan na ang mga kilalang apoy sa langit ay partikular na makapangyarihan, isa lamang ito sa mga katangiang taglay ng mga kilalang apoy sa langit. Ito ay likas lamang nito. Gaano man kalakas ang isang tao, magiging mahirap na labanan ang kalikasan. Bago pa man makapag-react ang sinuman, tatlong guhit ng mahiwagang itim na liwanag ang biglang lumabas mula sa kaldero papunta sa kamay ni Alvin sa isang kisap mata lamang. Swoosh! Tatlong magkakaibang tunog ng sipol ng hangin ang umalangaw sa tenga ng lahat sa sandaling ito. Ang tatlong guhit ng liwanag ay gumalaw sa bilis ng liwanag. Dahil dito, nakita muna ng karamihan ang tatlong guhit ng liwanag bago nila narinig ang mga tunog ng sipol ng hangin. Napakatahimik ng sandaling ito na kung may mahulog na karayom, maririnig ito ng lahat. Sa sandaling ito, lahat ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tila hindi sila makapaniwala sa eksenang nasa harap nila. Tatlong pangkalatang pildores ng langit. Paano ito posible? Nagbibiro ka ba? Nagawa niyang pinuhin ang mga tableta. Talaga bang mga overarching heaven pills ang mga iyan? Imposible. Wala siyang kakayahang kailangan para pinuhin ang overarching heaven pills. Tama. Hindi naman siguro overarching heaven pills ang mga yan. Posibleng may iba pa siyang pinagbuting tableta. Imposible. Ang mga sangkap na ginamit niya ay para sa overarching heaven pills. Bukod pa rito, batay sa mga aura ng mga tableta sa kanyang kamay, walang duda na ang mga iyon ay mga kilalang celestial pills. Sinubukan ko lang mag-imbestiga gamit ang aking banal na kamalayan. Walang dadang mga overarching heaven pills ang mga iyan. Ang mga nagduda sa pagiging tunay ng mga tableta ni Alvin ay agad na naalis sa kanilang mga pagdududa. Kinumpirma ng ilan sa mas malalakas na kapangyarihan na ang mga tableta ni Alvin ay tunay ng overarching heaven pills. Hindi. Imposible. Namutla ang mukha ni Anthony habang siya ay nauurong ng ilang hakbang. Isang ekspresyon ng kawalan ng paniniwala ang makikita sa kanyang maputlang mukha. Malaki rin ang ipinagbago ng ekspresyon ni Zheng Yi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.